stupid, God, you the pa. That is murder, sir. As simple as that. Stop. Huwag kang ganun sa harap ko. Kasi pahin kita eh. Sige, sugod, laban, labanan ng katiwalian. Sige, sugod, laban, sige, kaibigan. Kampi ng mga inaapi, totoong sumbungan ng bayan. Kasama mo sa pakikipaglaban, tunay na hindi na iiwanan. Natutupo, Mr. Grandmaster, idolo ng mga Pilipino. Sa katabangan iyong maasahan, hindi ka pababayaan. Aksyon agad, kilos agad, kinatatakutan ng salot sa lipunan. Aksyon agad, kilos agad, malupit, humagupit ang latiko. Ni Rapi Tulfo, wanted sa radyo, dito ang takbuhan mo. Wanted sa radyo, hindi ka na maaalgabyado. Wanted sa radyo, handang tumulong sa'yo. Wanted sa radyo, wanted. Prove it to me, Colonel, na hindi ka takot dito sa iho di p***. Anong klase yan, sir? Garapalan eh. Labanan ng katiwalian. Sige, sugod, laban, sige, kaibigan. O kabataan at mga kababaihan, inyong tingin sininiaturan, inyong bigyan ipapalitan ng iti sa kanyang pinilupit di mapapawigan yan. Ang ating mga kaibigan, sa patin sa radyo, arawin mapukumpleto. Serbisyo publiko, tapat sa tao, tiwalay sa gobyerno, humanda na kayo. Yung mga tao mo na nagkulong, yung mga katulong, stupid, God, taratat, iho di p***. Kinatatakutan ng salot sa lipunan. Ikaw yung amo, hindi mo alam. Ano ka klaseng amo? Tatatong piskal na ito. Malupit, humagupit ang latiko. Ni Rapi Tulfo. Sir, tayo Pinagpilitan niya yung pang-inquest, siguro binayaran kayo ng mga amo. Umalis ka na dyan. Umalis ka. Ibig sabihin, dalawa ang bobo at gago ron. Police and fiscal. Anong klase yan, sir? Talagang halatang halata eh, sir eh. Kumbaga sa garapalan eh. Sa radyo. Colonel, Yes, sir. tatanga-tanga yung mga tao mo. Isang magandang Miyerkules ng hapon sa inyong lahat mga kapatid. August 30, welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng palatuntunang Wanted sa Radyo ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man, ang astig pagdating sa public service, ang tunay na tagapagtanggol ng mga inaapi at tanghari ng public service na si Idol Rafi Tulfo. Pero habang may kausap pa si Idol, ay sa mga gusto pong magreklamo, bukas po ang aming Action Center Lunes hanggang Biyernes kahit may holiday pa. Dahil nung Monday, bukas din kami kahit holiday. Kahit po ngayong Friday holiday, bukas po kami basta weekdays mula alas 9 hanggang alas 2 ng hapon. Meron po kaming cut-off at ito po ay matatagpuan sa TV5, Media Center, Reliance Street Corner, Sheridan, Boni, Mandaluyong City. Alright? At syempre, huwag niyong kakalimutan yung social media account ni Idol. Lahat po yun, yung kanyang social media account ay at Rafi Tulfo in Action. Lahat na po yan sa YouTube, Facebook, or Instagram. Alright? At Idol, magandang hapon po muna sa iyo. Magandang hapon sa iyo, Nisa, sa lahat ng mga nakikinig. Magandang hapon. Lalo na yung mga OFW natin sa iba't ibang sulok ng daigdig. Magandang hapon. Mabuhay ang ating mga OFW. God bless po. Okay, at ngayon naman po ang ating pinaka-aabangang sumbong at aksyon. Sumbong at aksyon sa Wanted sa Radyo. Itawag ang inyong mga sumbong at reklamo sa 090887-TULFO o magsadya sa Radyo 5 Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wanted sa Radyo sa Radyo 5 92.3 News FM. Ito mainit-init pa, Idol. Kakadating pa lang nila pero inakyat ka agad natin kasi matindi Yes. ang kanyang reklamo. Andito si Teresita Pangandoyon, isang kasambahay. At Okay. kasama niya si Mr. Marianito Joko para ireklamo yung kanyang among Chinese na tinalian sa kanyang anak sa hagdanan. 7 years old. Ito yung, tingnan mo, Idol. Makulit daw kasi kaya ini-scotch tape. Ayan yung mga picture. Oh, shoot. At ito si Amo. May mga dala siyang Grabe picture. naman ito. Dahil lang daw sa kakulitan ng kanyang anak kaya ini-scotch tape. Magandang hapon po, Ma'am Teresita. Po. Magandang hapon po. At Magandang hapon naman po. Sir, Magandang- anong pala ni Sir? Pakisulat Si nga. Marianito Joko po. Okay.
Si Sir, anong pangalan po? Marianito Joko po. Mr. Marianito. Ano niyo po si Ma'am Teresita? Mali, pinsan ko na po. Magpinsan. Pakisulat yung pangalan ni Mr. Marianito dito. Okay. Ma'am Teresita, bakit ho tinalian itong inyong anak dito? Magkasama ba kayo ng anak nyo sa Opo. bahay ng amo? Opo. Kasama ko. Kasama-sama nyo sa bahay. Grabe naman to. Parang aso, daig pa yung aso, buti pa yung aso. Tatalian mo sa leg, okay na ito, tinalian ang leg, pati tinalian yung kamay at pati paa. Pakita natin. Pwede ba natin makita yung ano? Pa-zoom in direct. Zoom in. Ayan ho, mga kapatid. Ayan. Kasi kakadating pa lang nila kaya hindi pa natin Ano bang na-ingest. nangyari sa signal sa action? Pakipatay nga muna. Ano ba nangyari yung sa TV sa action? Ba't malabo? Baka sa monitor lang natin. Pero sa labas Ayan okay po, naman. nakatali yung kamay, naka-scotch tape, tapos metali ng plastic. Ano bang tawag doon sa Straw. May straw? istro po. May tali ng may straw. Pakin Straw, stip yan at scotch saka straw. And then metali sa paa. Apo. Okay. At makulit daw po yung inyong anak, kaya niya ginawa to. Kaya, Hindi ho niyo kinumpranta si Mr. Peter, siya, para sabihin, sir, ba't niyo ginagawa sa anak ko yan? tinanong ko si sir, sabi ko, sir, bakit mo ginanyan ang anak ko? Sabi niya, makulit ang anak mo. Binibigyan ko lang siya ng disiplina. Sabi ko, sana sir, hindi ganun. Hayaan mo, Anya, pabayaan mo. Gaano niya po katagal tinali? Alas 8 po inumpisahan, alas 11 ng umaga, patanghali, tinanggalan ng tali. 8 to 11. Apo. Ano to madalas niyang ginagawa? Ngayon lang po yan. Uulitin pa daw pag maulit pang mangulit yung bata. Wow. Okay, pwede naman niyang kausapin at sawayin kung ano man Opo. yung Bata ginagawa yan. ng bata na hindi niya gusto. Ilang taon po itong anak niyo? Magsi-7 ngayon, October 17. Hindi po siya inawat ng kanyang asawa o mga Hindi po. kamag-anakan? Wala yung asawa niya, nasa Davao. Ano po man trabaho nito si Mr. Sia? Negosyante po. Negosyo sa ano po? Anong negosyo niya? Yung mga packaging. Basta maraming negosyo Sa packaging? yan. Opo. So yung kanyang business sa packaging is sinampol dito Oo, pwede. sa bata. Oo. Grabe. Inilapit niyo na po ito sa barangay. Opo. Ano pong sabi ng barangay? Sabi ng barangay, pumunta daw ako sa DSW po. Tapos, pagdating ko sa DSW, tinuro naman ako sa Talipapa, police station. Pagdating doon, tinuro niya ako, bumalik daw ako sa barangay. Pinagturo-turoan lang ako nila, hindi na ako bumalik, napagod, nahihilo na ako. Okay. Tawagan nyo nga yung police station na pinakamalapit. Hindi naman kailangan tawagan ng kamkrami dito, Carol or Odette. Kung ano yung lugar na nakakasakop, yun ang tawagan na natin. Saang lugar po ito? Sa Tandang Sora? Tandang Sora? So tawagan natin yung Tandang Sora Police Station. Okay. Sino po yung nakausap niyo sa Tandang Sora Police Station na sinabing hindi sila magkikialam at ibinalik kayo sa barangay? Babae po eh. Yung sa police station. Babae, sabi niya, Women Days o ano? di ko kilala siya po eh. Basta sabi niya, ora mismo, dadamputin namin niya sa Peter Sia kapag bumalik ka doon sa barangay. Hindi ako bumalik na po eh. Doon kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kasi pinagtuturo. Kasi wala naman sa akin Okay. Ano raw po yung ginagawa ng bata, ng anak ninyo? Nung tinali niya siya, sir, nandoon nakaupo doon sa labas. Okay. Labas ng gate. Yun lang nakita ni Sir Peter, tinalian niya kagad. Nakaupo lang doon sa Nakaupo labas? lang yung bata sa labas. Okay. Tumitingin daw nung kuting nga maliit. Ay, ano bang tawag doon, kuya? Pusa. Pusa yung maliit. Kaya akala niya paglalaroan, kaya tinali niya kagad. Bibigyan daw ni Sir Peter ng ng leksyon yung bata. Ano pong sabi ng bata nung habang Umiiyak yung bata. tinatalian? Na-trauma siya rin yung Umiiyak. bata eh. Nasaan po yung anak nyo ngayon? Nasa bahay po. Okay. Huwag nyo na po siguro ibalik. Ay, hindi na po, umalis na po ako eh. Sa kanila. Buti naman nilayasan nyo na po siya. Opo, umalis na rin talaga ako. Kay uulitin daw niya. Pero yung pag-alis nyo po, saan nagpaalam kayo? Sinabi nyo Kasi ba yan? stay out po ako eh. Stay out, buti Opo, naman. bali hindi na ako pumasok kinabukasan. Okay, sige. Wala ba tayong matatawagan?
sa ano? Sa QCPD. Siguro maski na yung QCPD headquarters, nag-aaral pa po itong anak nyo. Nag-aral po. Okay. Ma'am, ibabalik ko muna kayo dun sa kabilang booth kasi itong sila Odette at Carol nagtatawag pa. Ayoko naman po abutin tayo alas 4. Nagtatawag sila at magsasalita kami ng magsasalita ni Ninya magbabanter. Ma'am, balik ko muna kayo sa kabilang booth. Pasensya na po. Sige po. Pag may Salamat. na lang po. Alright. Thank you po. Grabe naman yung ginawa nila. Sumala na kayo isa pang kaso para maparami tayo. Okay. Matindi. Matindi nga, oo. Buti pa yung aso, tatalian mo sa isang parte lang ng katawan niya, yung liig. Eto, tinalian yung kamay, tinalian yung paa. Parang daig pa nga yung Bartolina. At makatao pa rin yung pagtatali mo sa aso, di ba? Maayos Grabe. pa rin, oo. Grabe. 7 years old pa lang pati Ano yung ba bata. tong Chinese addict? Oo. Anyway, Mr. Sia. sige, meron tayong bisita dito. Okay. Isa po siyang captain sa Philippine Army. Si Captain Michael Ignario. Alam ko ano to may pagka-personal ang kanyang reklamo. Kasi idol, ang kanyang reklamo dito ay yung kanyang girlfriend na naninira sa kanya. Meron siyang misis, kasal sila. Pero meron ata silang tawag nito kasunduan na separate lives. O wala nang pakialamanan. Pero ang kanyang nirereklamo dito ay yung kanyang girlfriend na nagrereklamo sa kanya sa Provost Marshal dyan sa Philippine Army. Sige po sir, So pakinggan baliktad, ko kay Idol. yung siya naman nagreklamo. Oo, Laban siya sa kanyang nagrereklamo. girlfriend. Yung dati dito, yung girlfriend nagreklamo si boyfriend. Yes. Captain Ignario, magandang hapon po sir. Sir, magandang hapon din po sa... Ano pong klaseng paninira po ang ginagawa ng inyong girlfriend? Una po sir is yung pagpo-post po niya sa akin ng doon sa media po sa Facebook. Sa social media? Yes, Okay. opo. Doon sa paninira niya sa akin na tuwing makipag-communicate ako sa kanya, bibigyan ng masamang kahulugan. Okay. May mga pictures po ako dito na na-send sa akin ng mga friend, ng friend niya na doon nga po, pinapahiya niya ako sa social media. Ano pong klaseng pagpapaya? sir? Maghihintay ka, darating na yung kaso mo. Kasi during that time, sir, nung nireklamo siya, nandun po ako sa Russia, sir, nung nag-i-schooling po ako. Okay. Tapos, prior from our schooling, sir, nag-ano po kami, sir, na ayusin natin tong problema to kasi maliit lang na bagay to. Ang nirereklamo niya kasi, ang nirereklamo ko po, sir, masyado po siyang parang paranoid na siya, sir, na tuwing aalis po ako, sir, nasa engagement ako, sir, ang iniisip niya, sir, nasa ibang babae ako, sir. Okay. Well, wag niyo po problemahin siya. Problema niyo dapat si Mrs. Alam ba ni Mrs.? Yes, sir. Alam po niya, sir. Actually, sir, magre-reklamo nga din po sana si dating misis ko, sir. Dati. So, separated na kayo ni Mrs. Opo, sir. Opo, sir. May ang ano na lang namin, sir, yung kinabukasan ng mga bata, sir. Sinusustentuhan ko naman po, sir. Hinahatid ko po lagi yung... Ito na po si Ma'am Janet, ano? Yes, sir. Miss Janet Loktogan, magandang hapon po, Miss Janet. Miss Hello Janet, po, ma'am. Hello, sir. si Rafi Tulfo po. Ma'am, andito po yung inyong boyfriend na si Captain Ignario. Opo. Nagsusumbong po siya dahil po sa ginagawa niyong pangharas sa kanya, paninira sa social media. Opo. Sir, baka gusto mo kausapin siya. Magandang hapon sa iyo, Janet. Unang-una, hinihingi ko naman sana na sa iyo na kung may mga pagkukulang man ako sa iyo, hinihingi ko yung kapatawaran dahil nasa trabaho lang ako. Nagsiservisyo ako ng maayos, maganda ang performance ko, kaya nga napunta ako sa Malacanang. Ang hinihingi ko lang sana sa iyo, kung mayroon man tayong alitan na hindi natin pagkakaunawan mula nung namatay yung mother ko, sana mapatawad mo na ako sa mga pagkukulang ko. Kasi ang sa akin lang, ang kinabukasan ng mga bata. Kung ako yung tatanungin mo, handa naman akong harapin kung anong maging kasalanan ko. Pero yung pagka-paranoid mo sa akin, masyado na kasi akong naaapakan. Pinahiya mo ako habang naka-duty ako. New Year po yun, sir. Naka-uniform po Pero ako, sir, sir. bakit ho kayo humingi ulit ng tawad? Ano hong nagawa niyong kasalanan sa kanya? Yung binabanggit niya po sa akin lagi, sir, na mayroon daw po akong ka-textmate or sa chat sa media. Sabi ko, andyan naman po ang cellphone ko. At yung sinasabi ko, sir, na pinakapatawaran, sir, yung hindi ko po, sir, na pagsipot ng New Year, sir, dahil ayoko po mag-iskandalo doon sa loob ng Malacanang, sir. Bakit sa Malacanang Kasi, sir, ka noon at that time? yes, sir, yes, sir. Nandun ako, sir. Kasi nung... Tapos ngayon, tinetext ka niya habang nasa Malacanang kayo? Yes, sir, yes, sir. Okay. At ang kanyang reason kung ba't siya nagwawala ay dahil dito kay Miss Lovely
Sampung. Yes, sir. Na girlfriend mo. Sabi niya, sir, girlfriend ko, sir. Pero nung dumating siya, sir, nung galing kami sa Mindanao, sir, hinarap ko silang dalawa, sir. Pinagharap ko, sir. Kasi gusto ko maayos kami, sir. Naayos naman po. Actually, sir, nag-usap naman sila, sir. Kaso, sir, andun pa rin yung pagiging paranoid niya sa akin, sir, na may relasyon daw talaga Okay, kami, pero sir. sino ho ba talaga ang gusto mo? Si Miss Janet o si Miss Lovely? Siya naman po, sir. Kasi inuwi ko na nga po siya, sir, sa bahay namin, sir, para magsama kami na para So, mag-asawa, sir. Gusto siguro ni Miss Janet ang assurance mula kay Miss Lovely na wala na kayo. Yes, na, sir. na wala kayong relasyon. Wala kaming relasyon, sir. Okay, Miss Lovely, magandang hapon po, Miss Lovely Sampong. Ma'am? Miss Lovely? Miss Lovely, magandang hapon po, ma'am. Nandiyan ba si Miss Lovely? Tinatawagan? Okay, Miss Lovely, magandang hapon po, ma'am. Miss Janet? Sino po sila? Okay, Miss Lovely? Andiyan na ba si Miss Lovely Miracle Sampong? Magandang hapon po sa inyo, Miss Lovely. Ganda nga po. Ma'am, gusto lang po ng assurance ni Miss Janet para naman po matigil na itong ginagawa niyang pangaharas dito po kay Sir Michael. Sabihin Sir, niyo ganito po yan. Janet na Wala ho po kayong akong relasyon. sinalaman sa kanila. Okay. Tumulong lang po ako sa kanila nung panahon na kinakailangan ni Sir sumakay ng 130. Pabalik at papunta at pabalik ng Maynila. Ngayon, na-misinterpret niya ni Miss Janet kung ano-ano na yung sinasabi niya. Ngayon, Sir, idadamay nila yung pangalan ko dahil sa gulo nilang magkarelasyon. Hindi naman ako din dapat madamay. Okay. Ang sa akin lang po, ayoko na din po sana na masambit yung pangalan ko dyan kasi po wala po talaga akong kinalaman sa relasyon nila kung ano po ang meron sila. Kasi muna nanahimik po ako tao. Kung may problema po sila sa relasyon nila, sa kanila po yun. Hindi na po ako dapat madamay po. Well said, well said. Miss Janet, Yes, sir. okay, narinig niyo po statement mula kay Miss Lovely. Yes, sir. Okay, tumulong lamang po siya sa inyong boyfriend, yung mapasakay siya sa eroplano one time, after that wala na. So wag niyo raw sana siyang idamay sa problema yung dalawa ni Captain Ignario. Sir, yung sa mga pinagagawa niya po sa akin sa yung pangkuha niya po sa akin sa cellphone, yun po hindi ko po mapapatawad kay Miss Lovely po. Yung parehas lang din kaming kabit, sir. So, Ano po bang ginagawa sa inyo ni Miss Lovely? Ano bang klaseng pambabaso sa cellphone sinasabi niyo? sir, grabe po yung pagmumura niya sa akin, sir. Nung nag-aaway kami ni Michael noon, sir, panay ang tawag niya, sir. Sinabihan ko na, wag na po siyang tumawag para wala ng gulo. Pero panay pa rin yung tawag niya sa cellphone ni Michael. So, siyempre, Okay. Captain, ikaw talaga ang punot dulo rito. Ba't di mo kayang pagsabihan silang dalawa, awatin, lalo na itong si Miss Lovely, nagre-react lang pala itong si Miss Janet, dahil nga po, panay ang tawag daw nitong si Lovely sa kanya at nanggugulo, at kung ano ng mga sinasabi sa kanya, natural, magre-react lang itong isa. Actually, sir, ang nangyari dyan, sir, tinatawagan ako ni Lovely, sir, na patigilin na yung kinakasama ko, sir. Dahil na nga doon, sir, sa pambibintang niya sa akin at mapapahiya sa sir. Kasi itong si Janet, sir, marami siyang mga tinitext doon kay Lovely. Ngayon, sir, mag-return back sa akin, sir, na ayusin mo yan, sir. Alam mo, sir, mabilis to kung ako tatanungin, tawagan mo si Mrs. sasabihan silang dalawa, hoy, magsitigil kayo mga kabit. Okay? Umayos kayo. Okay? Ginugulo niyo yung aking mister. Akong original, ako Mrs., hindi na ako umiimik. Nananahimik ako, pinapabayaan ko lang mister ko. Kayo pa kaya mga kabit lang, ang ingay ninyo. Tumahimik kayo. As simple as that. Ba't niyo po gawin? Pwede si Mrs. ang tumawag sa dalawa, patigilin sila, mapapayaw sila. Dahil si Mrs. talagang original, kasal kayo ni Mrs., di ko ba? Yes, sir. Oh. Di ba? Di ba, Miss Janet at Miss Lovely? ako po, hindi po ako kabit ni Sir. Ako po, tumulong lang po ako sa kanila nung time na nag-i-schooling si Sir at kailangan niya magpadala ng pera para kay Miss Janet para sa mga anak niya. Ako po ang inuutusan ni Sir na magpadala kasi hindi po sila makalabas. Ngayon po, kung minamasama niya po yung pagtulong ko dahil humingi ng tulong si Sir sa akin, hindi naman na po dapat pati pangalan ko po madamay sa gantong issue kasi po ako po, tumulong lang po ako dahil humingi po sila ng tulong na makisuyo, magpadala ng pera, magsakay ng sa ganito, ganyan. Okay. Tapos madadamay po yung pangalan Miss Lovely, ko, tapos paano niyo po nila. nakilala si Captain Ignario? Dito po sa kampo. Bakit niyo po siya tinutulungan? Ano ba kayo, magkaibigan o staff ho ba kayo ni Captain Hindi po, Ignario? kasi under po namin sila. Lahat naman po Estudyante, lahat sir. naman po ng
na Estudyante nandito kami nila, sa amin sir. kapag may During kailangan that time, po sir. kasi hindi Ah, sila estudyante po makalabas. kayo? Pwede Yes, naman sir. po silang humingi ng tulong sa amin para Kasi kung may ipapabili hindi kami sir sila. makakalabas sir. So may mga personal kaming kailangan sir. Pinapakisuyo na lang namin sir. Halimbawa sir Si Miss mag-marketing. Lovely ay teacher. Instructress sila sir. Instructress. Yes sir. Ah, okay. So bawal sa inyo lumabas dahil kayo po Yes, sir. nasa loob Exactly, lang sir. ng kampo, hindi kayo pwede. Yes, sir. Kailangan meron kayo ipapakisuyo na isang tao Yes, na sir. gagawa ng mga chores for you. Yes, sir. It so happens si Miss Lovely, mabait, nagmamagandang loob, ginagawa Yes yun. sir. Yes sir. Kasi under nila kami sir. Wala Okay, kami ibang yun naman mga pala Miss natulong. Janet eh. Ma'am, Hello, sir. maganda naman ho yung dahilan pala. Ito palang isa si Miss Lovely, nagmamagandang loob lamang po, mabait ho, yung kanyang kabaitan, huwag nyo naman ho sana bigyan ng kulay. Ayun nga, sir. Nagpapasalamat po sana ako, sir. Kaso lang po, sir, ito po si Michael Ignacio, sir. Tinanong ko po yun siya, tinanong ko po siya kung sino po yan si Lovely Miracle. Sabi niya po, asawa po ng kasamahan niya. Totoo po yun. Nalaman ko po yun, sir, na hindi pala, sir. Paano mo? Ma'am, Sa Basilan po dati, sir. ano pa? Sa? Actually, ang ganito istorya, sir. Si Mrs. Lovely, sir, assigned sa PhD. Yung asawa niya, sir, kasama ko sa Basilan before. Oh. So, that's why, sir, nung nagkasalubong kami, sir. So, doon namin nakakilala, sir, na, ay, ikaw pala yung asawa ni Sergeant Sumampong. Yes, sir, ako, sir. So, that's why, sir, doon nagsimula yung pagkakilala namin, sir. Okay, pero Miss Janet, hindi pa ba kayo kontento mismo na galing kay Lovely na nagsasabing wala akong kaugnayan kay Captain Ignario? Kasi kung talaga meron siya kaugnayan kay Captain Ignario, ipaglalaban niya siya at sasabihin niya, oh, boyfriend ko yan. Ito Opo, mismo, siya sir. po mismo nagsasabi Okay na na po yun sa akin, wala sir. akong kinalaman Actually, dyan, sir. nananahimik Opo. ako, wag niyo akong pakialaman. Opo. Di ba? Actually, sir, wala na po yun sa akin, sir. Kaso lang po, sir, nung nahuli ko po yun sa cellphone ni Michael na lagi niya po tumatawag po siya kay Michael, tapos pinapauwi niya po si Michael nung December po, naka-off duty po si Michael. Ganito yan, sir. Pinapauwi ako, hindi po ako pinapauwi. Reporting date na po namin yon. Kaya nga kita sinama sa Malacanang para ma-prove ko sa'yo na wala kaming relasyon. That's why, nga tinatawagan, sir, ito pinapalo up, sir, kasi hindi po sigurado yung flight namin, sir, na ganito uwi. Maganda naman palang paliwanag. Kaya ka pala sinama para hindi ka na magselos. And then sinama ka pa sa Malacanang. Come on. Imbis na misis Opo, niya isama sir. sa Malacanang, ikaw pang isinama sa Malacanang. Isang malaking pribileyo. Dapat malaking pasalamat niyo po, Ma'am Janet. Opo, sir, kasi nagpapasalamat po ako na sinama niya po ako. Pero yung pinagagawa po sa akin ni Miss Lovely na grabe yung pagmumura niya sa akin sa cellphone ni Michael na sinabihan niya pa akong kabit na hindi naman daw ako. Accept ko yun, pero wala siyang karapatan na sabihan akong ganun, sir. Kasi hindi na kasi maganda Hey, yung ma'am, mga sinasabi niyo. walang galang na po, ma'am, ha? Kung tutusin, kabit naman talaga ho kayo dahil ang asawa po ni Captain Ignario ang lehitimong misis. So anybody aside from misis na nakikipagrelasyon kay Captain Ignario ay matatawag na kabit. So tama lang naman talaga si Miss Lovely kung tutusin and you have to accept that. Oo po, sir, pero wala siyang karapatan na sabihan akong ganun, sir. Aha. Okay, so merong karapatan lang talaga kung tutusin yung misis. Okay. So anyway, ma'am, pwede ba namin kayo pag-ayusin para matahimik na itong si Captain at makapagtrabaho na siya, magbubunaw kayo. Total, kayo naman po ang pinili niyang makasama ngayon at nandito siya para magpaliwanag na ikaw ang mahal niya at hindi ho si Miss Janet, si Miss Lovely dahil yan ay kaibigan lamang at tumutulong. Pwede ho ba? At itigil niyo na po sir, yung mga yung mga pangaras sa kanyang social media. Yung ano pa, sir, yung file case niya sa akin, sir, kasi karamihan doon, sir, hindi po totoo, sir. Nung nagkaroon po ako ng chance na mag-counter affidavit after my schooling, Ano sir. po yung mga pinalyang kaso sa iyo? May ano po doon, sir, na bawsi, sir. Ang alam naman niya, sir, in the first place, sir, kung anong sitwasyon naming dalawa, sir. Pinailan kayo ng kaso sa Bausi? Yes, Ano sir. po yung kaso yon? Violation against women, sir. Bakit? Sinaktan niyo ba siya? Actually, sir, hindi ko po siya sinaktan, sir. Yung pananakit niya sa akin, sir, may video po dito, sir, na pwede kong ipakita sa inyo, sir. At saka yung mga pasa ko po, sir, sa likod ko, sir, nawala na lang yung... Binaliktad ka pa niya? Yes, sir. Ang sabi niya sa akin, sir, nung time na yun, sir, wala na akong pakialam sa'yo. Bahala ka na sa buhay mo. Pa-filean kita ng kaso. So, we make an agreement, sir. Okay na siya, sir. Pag napakiusapan ko sa sir, pag alis ko na naman, sir, eto na naman, sir. Babalik na naman siya, sir. So, ako, sir, nagsiservisyo ako ng maayos, sir. Ang sa akin lang, sir, naintindihan kita, sir. sayang yung serbisyo ko, sir. Dahil lang din sa mga walang katotohanan, sir, na pambibintang sa akin, sir. In good faith yung sa akin, sir, eh. Pero alam niyo, sir, kung ako tatanungin niyo, lalaki sa lalaki,
Ang may problema talaga dito, well, nagkaroon ka ng kasalanan na pumunta ka dito kay Miss Janet na may asawa ka. Now, malas mo lang po napunta kayo sa isang babae na Accepted, masama sir. pong ugali. Masama ho talaga ugali. Kung totoo mga sinasabi po ninyo, totoong sinasabi ni Yes, Miss sir. Lovely, napakamasamang ugali siya. Tapos nambabaliktad pa, kakasuhan ka pa, samantala hindi naman ginawa siya sa iyo ng misis mo. Ito Yes, siya, sir. kabit lamang, gagawin niya sa iyo lahat ng klaseng pangharas. Sinama mo pa siya sa Malacanang. I mean, you've done everything to appease and please her, and despite that, kakasuhan ka pa niya? Yes. Wow. At ngayon, naharasing ka pa niya? Does that not tell you anything? I think it's about time for you to move on and look for another Yes, sir. Actually, woman sir. na makakasama mo kung talagang wala na kayo ni Mrs. and look for somebody else. This is a bad news. This is headache. Yes, sir. Yes, sir. Exactly, Ma'am, sorry sir. Ma'am Janet ha. Headache ka po. Kung para dito kay Miss kay Captain Ignario. Sinabi na nga po ni Miss Lovely wala silang relasyon at sinama ka na nga sa Malacanang para patunayan na talagang ikaw ay pakita niya na mahal ka niya at wala siyang kalokohan to prove to you na on the level siya. Pero ayaw mo pa rin maniwala, hinaharas mo pa rin siya. Ma'am, sakit sa ulo ka. Ma'am, pasensya na ha. Kung halimbawa ako po ang boyfriend ninyo, in a heartbeat, ididispatch ko agad kayo. Buti nga itong si Captain Michael mabait na tao. At hindi ako naniniwala na kayo po'y sinasaktan niya physical. Dahil kung sinasaktan niya kayo, hindi siya pupunta rito magsumbong. Kayo po ang nananakit at meron siya mga ebidensya. Ako po yung sana magsusumbong dyan sa inyo, sir. Kaso lang po, sir, nakiusap po sa akin na wag ko na siyang guluhin. So, inurong ko po yung punta dyan sa Tolfo sa inyo, sir. Okay. Actually, sir, lahat po ng pinagagawa sa akin ni Michael, sir, hindi ko talaga mapapatawa dyan, sir. Okay, and then tatanungin ko lang po muna, ma'am. Let's start with physical. Yung physical abuse. Meron ho ba siyang ginagawang pananakit sa inyong physical? Yes, sir. Tinututukan po ako ng baril yan, sir. Sinasampal po ako sa harapan ng mga anak ko, sir. Ha? Yan po yung hindi ko po yung nang sobra na yung Nananampal. pinagagawa niya sa akin. Ay, Opo, sir. Captains, teka muna, Kap. Nananampal ka pala, sos. Binabaliktad mo rin. Pareho kayo nagbabaliktad. Sino ba talagang sabing totoo? Sinasampal mo siya sa harap ng inyong mga anak. Come on. Actually, sir, wala kaming anak niyan, sir. Kanino anak yun? Anak niya, sir, sa unang lalaki niya, sir. Yung sinasabi na, sir, na sinasaktan, sinasampal, sir, palaking imposible yun, sir. Hindi ako nananakit ng babae, sir. Okay. Hindi ako nananakit. Uulitin ko, sir, hindi ako nananakit. Binabaliktad po ako, sir. O nga, kasi kung nananakit ka, Ma'am Janet, you should know Yes, sir. better. Sana po, nagreklamo kayo sa barangay agad-agad. Sana po, pinicturean po ninyo yung mga pasa ninyo, right then and there. Actually, sir, meron na po ako, sir. Nandito na po lahat sa akin yung mga ebidensya, sir. May medical legal na po ako. Meron. Meron na po, sir. Nandito po lahat sa akin, sir. Kaya po nandyan siya para mapahiya po ako. So, sana po, ako po yung magre-reklamo po sa mga pinagagawa niya sa akin. Kahit nagbubuntis po, sir, sinasaktan po ako, sir. Akin, anong video? Oh. Yan, video niyan, video niyan. Meron po ako mga ebidensya, sir. Hawak ko po yung lahat, sir. At saka po, sir, nandun sa probos po, sir, maka-witness po yung mga taga-probo na kung ano po yung pinagagawa sa akin ni Michael na yan. Doon sa Yung paghihila sa akin sa probo, yung mga pinahihiya niya ako. Sila na po yung makaka-witness po sa akin, sir. Kaya nga po, hindi ko pa talaga iuurong yung mga kaso ko sa kanya, sir. Okay, Kasi po yung ma'am, sandali, ma'am, makasingit, ma'am, ano? I'm watching a video right now at ang video po hindi nagsisinungaling. Habang nag-aaway po kayo ng iyong mister, bit mo yung anak mo po, ma'am, hila-hila nyo at dinadama nyo po sa away nyo ng iyong boyfriend. O Actually ito, po, sir. babatuhin nyo itong si Opo. Captain, karga-karga nyo yung bata at umiyak yung Yes, bata. sir. Ayan o, nagbato. Kinakarga ko po yun sa sir dahil po sir natatakot na po yung bata sir at dahil po tinulak niya po yun sa may ref po. So yung anak ko sir, pinapaalis na po yan si Michael sir. Kaya yung bata takot na takot talaga kay Michael kaya nga sa akin siya pumupunta na tama Hindi, na ma'am, daw. ma'am, dito ma'am sa video kitang-kita na tinatangka mo siyang batuhin ng plato ba yun o tasa? Kahit anong mapabadampot Okay. niya, sir. Ngayon, Okay, itong opo. si Michael, ang ginagawa niya, binibidyohan niya kayo, inaawat niya kayo, wag mo akong batuhin. Ngayon, sabi mo sa kanya, hindi ko masyadong maintindihan, may sinasalita ka, habang katangka mo siyang batuhin,
hinihila mo yung bata na para pang pinangalandakan mo na nandito yung bata, panangga, para hindi siya makaganti dahil kapag gumanti siya, tatamaan yung bata. Dapat, ma'am, Hindi po, sir. ma'am, sandali lang, ma'am, Ah, dapat dahil- pag meron kayong mga pag-aaway, hindi niyo po sinasama yung bata, nilalayo po yung bata sa mga away ng mga matatanda. Actually po, sir, kami lang po sa loob ng bahay yan, sir. Paano It ko doesn't po matter, mapalayo ma'am. yung Kapag bata, halimbawa, sir? ma'am, kailangan mo sumiklab, magtimpi ka. Huwag ho kayong makipag-away sa inyong boyfriend sa harap ng inyong anak. Tiisin mo muna hanggat nandyan yung inyong anak. Kung gusto mo makipag-away, yung anak po ninyo, patulugin nyo muna and then magrambulan kayo. Pwede yun. Kaya nga O dili po, kaya, sir. ipahawak nyo muna sa kapitbahay nang hindi nakikita ng bata, magrambulan kayo, magsambunutan kayo, magsampalan kayo, magtadyakan kayo, tumbling-tumbling kayo, okay lang. Pero wag po, please, wag po sa harap ng anak ninyo. Si Michael po mismo ang pumunta doon sa headquarters natin ko, sir. Hindi, ma'am, Kaya- dito kasi, ma'am, sandali, ma'am, dito kasi sa video, di ba, nagkikipag-away ka dito kay Michael at tangka mo siyang babatuhin ng plato. In fact, natuloy nga yung pagbabato. What I'm trying to say here is, kung gusto mo makipag-away kay Michael at init na init ka na, ilayo mo yung bata. Di ba? Dito, ma'am, ang nangyari, yung bata, hinihila mo, hila-hila mo siya sa t-shirt, sa tabi mo, habang ikaw nagkipag-away, nagkipagdakdakan dito kay Michael. And then, nung batuhin mo siya ng tasa, ng plato, agad-agad, kinarga mo yung bata na parang ginamit mong panangga. Ang sinasabi ko naman ulit dito for the second time, kung gusto mo magkipag-away sa iyong boyfriend, no problem, patulugin mo muna yung bata, intriga mo muna sa barangay, kapag wala na yung bata, then magrambulang kayo, I don't care. Naintindihan niyo po, Ma'am Janet? Okay, sir. Ma'am, Po. baka pwede niyo pag-ayusin na lang to kasi nakakahiya din, ma'am, eh. Itong si Captain Ignario, isa po siyang sundalo at opisyal. Apo. Di ba? At may pinagsamahan naman kayo. Baka itigin niyo lang po muna itong pangaharas at itigin niyo na po ng away. Baka pwedeng, na lang kay kiss and make up, tawag niyan. Pwede ba, Ma'am Janet? Total, si Miss Lovely, out of the picture na ho yan. Huwag na natin siya pakialaman. Sa nakikita ko talagang wala siyang kinalaman kay Captain. Pwede ba, Ma'am, pag-usapan niyo na lang? Actually, sir, yung mga sir, hindi ko na po pwede iurong yung kaso sa kanya, sir. Kaso. Yung pagkakaso sa iyo, sa kanya, hindi namin kayo maawat, karapatan nyo yan. Pero, ibig sabihin lang sa akin dito, ma'am, ang purpose ng pagpunta niya, kaya namin siya tutulungan dahil humingi siya ng ayuda na itigil na paghaharas niyo sa kanya sa social media. Pwede nyo bang gawin yon? Pwede naman, sir. So, wala naman akong ginagawa sa kanya, sir, eh. Okay, sige. So, tigil na muna yung gera nyo sa social media, yung demandahan, sige po, pwede. Kasi alam ko naman, kahit sa ang demandahan, meron yung tinatawag na mediation. Baka maayos pa kayo sa mediation. For the meantime, habang wala pa yung mediation, go ahead, magkasuhan kayo. Pero, yung sa social media, stop na muna. Yung batuhan ng mga masasakit na salita, pwede ho ba? Pwede rin, sir. Very good. Thank you, sir. Captain, okay na raw. Thank And you then very doon much. po sa demandahan nyo sa Provost Marshal, alam ko may mediation ho yan, di ho ba? Yes, sir. Baka sa mediation mapag-ayos kayo. Yes, sir. Okay. So, Ma'am Janet, okay na po kayo? Okay lang, sir, kasi sa akin naman po, sir, wag lang po ako guluhin ng mga asawa niya or yung mga babae niya. Ma'am, si Mrs. Para Ma'am, hindi, ma'am, po. si Mrs. Ma'am nananahimik. Huwag niyo na po idamay si Mrs. Nananahimik po. Si Mrs. Ignario. Opo, sir, nanahimik po, sir. Pero ako, sir, nanahimik po talaga Okay, ako, sige sir. po. Alam Sige ko po, ni tahimik Michael na po si yung Mrs. Ignario. Tahimik na po si Miss Lovely. Wala na po. So it's between you and Captain. At sabi niyo po kanina, okay na, titigil na po yung awayan sa social media. Yung pong demandahan, go ahead, tuloy niyo yan. Total, magkakaroon naman mediation eventually. And I hope kayo po yung magkaayusan sa mediation. Okay, ma'am? Kahit Ako ano na- pang gawin niya, sir, hindi na po ako makipag-arigdo po sa kanya, sir. So ayaw mo na makipagbalikan sa kanya. Split Ayoko na na, kayo. sir. O, Captain, break na kayo. Matatanggap mo yon. Wala namang problema sa akin, sir. Ang sa akin lang, sir, is ayoko masayang yung serbisyong nasimulan ko, sir, na which is napakaganda naman, sir. Naintindihan ko. Malas mo lang, sir, kasi yun nga sinasabi dito eh. Yes, sir. Mag-ingat-ingat din kasi, especially kayo po, meron kayo pinangalaga ang pangalan sa pagpili ng mga makakasama nyo. Na magkakarelasyon ninyo. Kasi ito ang sisira sa iyo. Itong tinatawag nila, one miss you die. Oo. Di ba? Alam mo sa military, one miss you die. Yes, sir. Dito, pwede ito ano yung salitang one miss Pwede you die. masira ang applicable. karir mo sa isang babae lang. Sa isang babae, nag-miss ka rito,
miscalculation, isang babae, sisira sa karir mo, tapos. Yes, sir. Ang kuwan ko naman yan, sir, yung sa mga accusation niya sa akin, sir, which is hindi naman po talaga totoo, sir. Sana, sir, matulungan ako, sir, kasi during the settlement, sir, verbal, nung nag-throw phone, sir, kasi yung advice sa akin ng probo, sir, na kausapin ko siya, sir, para at least maiurong yung demanda. Yun nga. Baka mapatawad, sir. So ngayon, sir, ang problema, sir, habang kinakausap niya, sir, is involved money, sir, eh. Sana ko kukuha ng Humingi siya, 500,000, magkano sir. hiningi niya pera? Una, sir, is 500,000, sir. Ho-ho! Saan ako kukuha ng ganun, sir? Mahirap lang po kami, sir. Pangalawa, sir, nung after kong magbigay ng counter affidavit, sir, dahil tinulungan din pa ako ng mga kaibigan ko, sir, na mga which is malapit po sa akin, sir. Sinabit ko po lahat, sir. Kung, sir, kayo po mag-identify, sir, kung mag-determine kung totoo yung sinasabi ko, sir. Nung nagbigay ako ng counter affidavit, ang request naman po ni Janet sa akin, sir, based doon sa conversation namin, sir, is sabi niya, bayaran mo na lang yung attorney kasi nakabayad na ako ng 130,000. Sabi ko, wala pa naman tayong hearing. Summon pa lang yung natanggap ko. So, nagbigay ako ng, which is, binigay ko ng 15 days para sa counter Attorney's fees. affidavit. So, sir, napakamahal yan attorney's fees. Ako, alam ko, attorney's fees, 50,000. Dapat you can Acceptance fee. Dapat you can read between the lines. Yun lang. Oo. Yun, yes, sir. 150,000, hindi pa kayo nagkakaroon ng hearing. Yes, sir. Yun yung Dapat demand niya supposed sa to be akin. acceptance fee yan. Yes. Ma'am Janet, Sir. Ma'am Janet, 500,000? Ganito po, sir. Papaliwanag ko po sa inyo, sir. Bakit po ako nag-offer po sa kanya, sir? Sabi ko sa kanya, sir, kung talagang ayaw mo talaga matatanggal sa serbisyo, Oh. bayaran mo lahat ng mga pinagagastos ko na pabalik-balik po dyan sa Manila po, sir. Nasa Mindanao po ako, sir. Kaya nga po, 500,000 yung nagastos niyo po pabalik-balik. Opo. Lalo na yung pananakit mo sa akin, lalo na buntis pa ako. Gusto mo malaglag yung bata sa tiyan ko na pinisil mo talaga. Hindi, kaya nga po ma'am, kaya nga po, yung gastos po sa pabalik-balik nyo from Mindanao to Manila, plus yung Opo. mga pananakit niya sa iyo, so 500,000 quits na. Kung meron po siya Opo, 500,000, sir. Ganito pa. tapos na po yung problema. Ganito po, Yun sir. ang sabi Sabi niya, ko sir. po sa inyo, sir. Hindi, ma'am, Hindi sir, kita sinabi niya. pinipilit Yun nga, sir. kung gustuhin mo, hindi sa akin naman. Kung talagang gusto mo talaga na hindi ka matanggal sa serbisyo, yun ang gusto ko. Sige, hindi ko 500,000. tutuloy ang kaso. Sir. Pinapili ko na sa kanya, sir. Hindi ko siya pinipilit, sir. Isang beses na yun, sir. Pero ma'am, sandali ma'am, tapusin natin ma'am. You're taking too much of our time. So, dito, maliwanag sa akin na talagang habol mo pera. Kumbaga, Hindi po, sandali ma'am, para maklito sa mga listeners and viewers, I'll make your problems go away if you give me 500,000 pesos. Yan exactly ang sinasabi niyo. Wow, Captain, papayag ka ba? Ikaw isang sundalo. Papayag ka ba na hawakan yung bayag mo, yung yag balls mo? At ang panakot niya ay 250,000, otherwise, ikaw ay sisirain ko. Labanan mo. Actually, sir, lalaban ako, sir, ng pata, sir. Yes, Kasi- sundalo ka, sir. Yes, sir. Labanan mo, sir. Lalaban ako, sir, pero ang Sir, problem... blackmail to kung tutusin. This is Yes, sir. tantamount to blackmail. Yes, sir. Kasi ang kwan ko, sir, I'm sorry to tell you this, Janet, kasi kumbaga lumagpas ka na sa ano ko eh. Sa Sumobra na. Sa tali ng binigay ko sa iyo na nakikiusap ako ng maraming beses. Mahabang PC ang binigay nyo sa kanya. 1 kilometrong PC na ito. Haba. Pero sir, sir, tapusin natin, sir. Sir, sobra-sobra na talaga. Now, it's up to you kung papayag ka, natatakot-takutin ka na lang niya habang panahon dahil ayaw mo magbigay ng 250,000. At kapag nagbigay ka ng 250,000, he'll make your nightmares go away. Come on, sir. You know better. You're a soldier. Yes, sir. You're a captain. Yes, sir. Hindi mo abutin yung ganung posisyon kung hindi ka matalino, kung hindi ka astig. Yes, sir. Thank Saludo you, sir. po ako sa inyo, sir. PMA ba kayo, sir? OPC, sir. Okay. Sir, sundalo kayo, sir. Mataas ang respeto ko sa mga sundalo. Thank you, sir. Huwag ho kayong magpadala sa takot. Nasaan na ho ba kayo sa field? Actually, sir, 10 years po ako sa Mindanao na sa Lumabang ka ng bakbakan, Ito astig yung ka, mga matatapang. matatapang ka, tapos titiklop ka lamang dito dahil sa bunganga na ikaw ay didimanda sa halagang 250,000. Come on, labanan mo. Yes, sir. Okay, sir? Yes, sir. I believe you, sir. Ngayon, Thank you, sir. naniniwala na ako sa iyo. Thank you, sir. Because of the 500,000 pesos, lahat ng, ano po, sir, lahat ng bilib ko, kanina medyo nawala ng bilib ko sa iyo, bumalik ulit. Thank you, sir. I believe you. Thank you, sir. Ma'am, pasensya na po, Ma'am Janet.
kung hindi ko dahil sa kalahating milyon, yung simpatiya ko po at awa ay dapat napunta sa inyo. Pero nung nabanggit niyo po na yung mga 500,000, pinagagawa po sa akin na papahiya ni Michael Ignacio, sir. Hindi lang po kalahating milyong pinagagawa niya sa akin, sir. Lalo na yung mga pinagagawa niya sa kulang akin. pa kalahating milyon, so dapat 1 million pa siguro. Kaya yun, sir. Ako, sir, hindi po yung pera yung habol ko sa kanya. Okay. Sir, eh. Sige po. Anyway, Ma'am Janet, salamat po sa pagtanggap ng tawag namin at good luck na lamang po. Sana po you'll find peace. Ano po? Okay, sir. Sa akin naman lahat ng ebidensya, sir. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Sige po. Maraming salamat po, Ma'am Janet. Magandang hapon po, Ma'am Janet. Okay po. Sir, last word, ano? Nakikita ko na po kung saan ang problema. Yes, sir. Dito ka one miss you die. Pero, kayang-kaya mo ito. Kayang-kaya mong lampasan. Kayang-kaya mo lambasan. Kasi nakikita naman lahat ito, recorded to at marami nanonood. Alam na nila na lahat ng mga pinagsasabi niya, pera lang ang ugat. Gamitin mo lang to sa korte, sa Provost Marshal. Yes, sir. Pera lang ho yan, sir. Sabi mo, Your Honor, it's all about money. Ayan, pwede ko ibibigay itong tip. Pwede kong pahiramin itong conversation na ito. Pwede ko ipabigay. Recorded to. Yes, Na sir. Salamat. ito, inamin niya na pera lang talaga ang Yes, habol sir. niya. Panalo ka na. Thank I you, rest sir. my case. Salamat po, sir. Maraming salamat din po, Magandang sir, sa hapon po, pagkakataon, sir, na binigyan niyo po Thank you sa po, akin, sir. Captain. Good afternoon, sir. At tayo naman ay kailangan natin ng mga sponsors. Ay, Kaya ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa, migoreng ng Indomie Siksikliglig at nag-uumapaw sa sarap. Number 1 sa puso ng mga OFW. Available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At ng Bitter Go na may sangkap na ampalay extract na napatunayang mabisang lunas sa diabetes. Sinamahan pa po ito ng luyang dilaw extract, banaba extract at garlic extract na tumutulong sa pagpapababa ng bad cholesterol level at ng blood pressure. Get better with Bitter Go na mabibili sa mga leading drugstores and supermarkets nationwide. Sa mga kaibigan naman po natin ng mga vendors, maaari na po kayong makabili ng payong mula po sa ATC Healthcare at tumawag lamang po kayo sa 0917-562-3333 para po sa karagdagang impormasyon. Hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Para naman po sa mas extreme na experience, extreme na pangmatagalan, piliin ang Robust Extreme for Men. Pero kung chillax nang na-experience ang inyong hanap, meron din namang Robust Dietary Supplement for Men na hindi aatras sa bawat labanan. Ito po ay gawa sa horny goat with extract at L-arginine, mga sangkap na tumutulong sa mga kalalakihan para mapanatiling masaya ang paglalaving-laving ninyong mag-asawa. Ang Robust at Robust Extreme ay 100% all-natural na atid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. At mga kapatid, ang Organic Acai Berry po ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry, all-natural, nutritious, premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and in freeze-dried as a capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 2:47 ng hapon at may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon, kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon. At ang Fungi na sabon ay nag-aalis ng baho sa katawan dahil po sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron po kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon para sa inaasam na kinis at moisturized na balat. For increased caller text, Fungi Hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga kilalang butika at supermarket sa inyong mga lugar.
Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala. Dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Sure Seal Elastomeric Sealant, ang pantapal na iwas crack. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Megacryl Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita, aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 2:48 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Hindi kumbinsido si House Speaker Pantaleon Alvarez sa nais ni Pangulong Rodrigo Duterte na magbuo pa ng bagong anti-graft body. Ayon kay Alvarez, marami ng anti-graft body sa gobyerno. Pero kung magtatatag man daw ang Pangulo ng anti-graft body sa ilalim ng executive branch, pwede rin naman daw at hindi na ito mangangailangan pa ng panukala mula sa Kongreso. Mas maigi raw ito dahil nasa diskresyon ng Pangulo ang itatagal ng bububuing anti-graft body. Ayon pa kay Alvarez, sakali man magkaroon ng bagong anti-graft body, hindi ito makakaapekto sa Office of the Ombudsman. Hindi raw maaaring buwagin ng Kongreso ang Office of the Ombudsman dahil itinaktakda daw rito ng saligang batas. Philippine Standard Time, 2:49 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Megacryl Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Ang oras 2:49 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Davis Paints, the #1 paint exporter. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Saklolo! Kailangan na pinturahan ng bahay ko! Gumamit ng Davis Megacryl 500 White dahil maputi ang Megacryl, maputi ang Megacryl, maputi ang Megacryl. Makatawan ng Megacryl, makatawan ng Megacryl, makatawan ng Megacryl. Hindi maamoy ang Megacryl, hindi maamoy ang Megacryl, hindi maamoy ang Megacryl. Magaling ang Megacryl, magaling ang Megacryl, magaling ang Megacryl. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Bumili ng Davis Megacryl Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Saklolo! Kailangan na pinturahan ng bahay ko! Gumamit ng Davis Megacryl 500 White dahil maputi ang Megacryl, maputi ang Megacryl, maputi ang Megacryl. Makatawan ng Megacryl, makatawan ng Megacryl, makatawan ng Megacryl. Hindi maamoy ang Megacryl, hindi maamoy ang Megacryl, hindi maamoy ang Megacryl. Magaling ang Megacryl, magaling ang Megacryl, magaling ang Megacryl. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Bumili ng Davis Megacryl Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita. Merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo. Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan. Kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme. Super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare. No approved therapeutic claims.
Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Dinatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. Guys, meet my robot! May proximity sensors to! Sige nga. Robot, what's the distance between me and my San Miguel flavored beer? 3 feet. The distance between us and our beer cooler. 5 feet. Galing! Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. May refreshing apple and lemon flavors na may light beer buzz. Ito, what's the distance between Trish and Ben? Warning, too close. Warning, too close. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen. Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen, the natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tag-ulan, iwasan ang nagpapawis na pader, natutuklap na pintura at nagmamapang kisame. Mag-Super Thorosil, ang cementitious waterproofing na subok sa firewalls, basements, CR. Safe at non-toxic, kaya pwede din sa swimming pools, fish ponds at concrete water tanks. Basta konkreto, i-Thorosil mo, walang tagas, walang tuklap, no bad jobs. Over 100 years of waterproofing experience. Mula sa Jardine Distribution. Cementitious Waterproofing Super Thorosil. No back jobs. Piliin ang Thorosil White para sa inyong firewall para naka-waterproof na, may white finish pa. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. May bagong kasabihan ngayon na ang forma ng cellphone mo ay salamin ng iyong pagkatao. Kaya para wag matawag na badoy, dito ka na sa Cellboy. Pormang in ka sa cellphone accessories. Big time sa pangalan, pero sa presyong iyong makakayanan. Sa Cellboy, 1-2 sawa ka sa pagpili ng mga modelo at iba't ibang klaseng disenyong cellphone accessories na gusto mo para palagi kang pormang in. Hindi lang yan. Pagdating sa serbisyo, garantisado para kang celebrity kapag ikaw ay kanilang kliyente. Saan ka pa? Siyempre, sa Cellboy, ang hari ng cellphone accessories. Cellboy is our boy. Sa Cellboy, PI ka. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan
pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Nakikiisa ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at ang himpilang ito sa Komisyon sa Wikang Filipino sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambasa 2017 na may temang Filipino, Wikang Mapagbago. Gamitin at paunlarin natin ang Wikang Filipino bilang wikang marangal, malikhain at mapagbago. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Megacryl Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Big Soto po, nagsasabing iba na ang mataas ang marka. 100% tayo sa Davis Sun & Wayne Elastomeric Paint. 100% acrylic, kaya madali sa linisan. Di basta kumukupas sa arawan. Nababanat sa init, bumabalik sa lamig. Yan ang elastomeric, sumasabay sa panahon. Marami pang kulay na mapagpipilian. Kaya para sa akin, Davis Sun & Wayne ang bossing sa elastomeric paint. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Bumili ng Davis Megacryl Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Bagot ka na ba sa traffic? Sa mataas na presyo ng gasolina, kapit lang mga kapatid. Kumapit ka sa Clean Fuel. Dito, garantisadong mura na, malinis pa. Hindi lang ito auto LPG, may diesel at gasoline din. Premium 95 octane at Euro 4 ito. Kaya siguradong quality. At ang service, the best. Well-trained na mga staff, may canteen, libreng tulugan at paliguan din. Kaya ikaw at ang auto mo, ipalagang Clean Fuel mo na. Open 24 hours. Clean Fuel, quality fuel for less. Ang CDO Carne Norte, kisado, malasa. Sa konting diskarte, malayo nararating. Pwedeng ipangsahog sa iba't ibang lutuin. Gaya ng spaghetti, fried rice, sopas, chop suey, omelette, tortang talong, lumpia, Aba, madiskarte. Iba pa rin talaga pag mabango at makarni ang ulam. kanton, bopi, sisig, meatballs. Lahat yan kayang diskartehan ng CDO Carne Norte. Ang galing talaga ng CDO Carne Norte. Ang secret sahog ng mom na madiskarte. Your health means everything. Drink organic as a year. It's not just a drink, it's a lifestyle. Organic as a year. If health and beauty is what you seek, healthy purple is what you need. Organic as a year. Organic as a year. Organic as a year. Malagang paalala, ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo, Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan, kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme, super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare, no approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mga tol,
Naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Hey, have you heard? What happened? Nagsigawan sina Evidencel at Autotelic. Ha? Anong nangyari? I think you have to hear it to believe it. Watch the explosion of pop and indie rock only on Coke Studio. Visit youtube.com/Coke Studio PH. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa. Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, balik na po tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our Boy Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1-minute keratin with argan oil at ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang lihiti mo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog. Grabe naman daw ang damage, 500,000 daig pa misis magdemand. Baka yung attorney's fee kasama na yung para sa kanya. Abusada naman, mukhang pera naman yan. Mistress lang siya. Kahit nga siguro magbigay siya, may guarantee ba na titigil yun? Oy, si Beth Paras ang nagsabi niyan. At yung iba pang mga nag-react. Pera-pera lang. Pera-pera lang. Kaya nga dapat you can read between the lines. Yes, tama ka doon. Ganon. Tama ka doon, I agree. Okay. Sige, at eto Idol, balikan na natin kasi willing nang magsalita si Mr. Peter Sia, yung amo nga nitong si Ma'am Teresita Pangandoyon. Okay, Ma'am Teresita, magandang hapon ulit. Magandang hapon po. Makakausap na po natin yung amo, pero bago natin kausapin yung amo, meron ho kayong gustong aminin ba? Ano po? Wala kayong gustong aminin? Wala po. Wala kayong gustong aminin? Wala po. Para hindi tayo magkahiyaan dito. Opo. Sige po. Wala? Wala po. Sige. Balikan natin si Mr. Kausapin natin yung amo, si Mr. Peter Sia. Mr. Peter Sia, magandang hapon po.
Ha? Sir Peter, magandang hapon po. Sir Rafi. Okay. Sir, andito po yung mother nitong bata na tinalian niyo po at ang kanyang reklamo ay pinarusahan niyo po yung kanyang anak at dito makikita na daig pa niya yung isang preso na binartolina, tinalian yung kamay, tinalian yung paa sa ano ba tawag nito? Poste? Sir, matanong lang sir, on air ba tayo? On air po tayo, sir. Sir, 2 years sa akin, magda 2 years sa akin yung katulong. Okay. Tama na? Opo. Ngayon, pag pinalo po niya sir, grabe ang palo niya sa bata, nahawa ko. Okay. Okay. Sabi ko sa kanya, kung gusto mo disipinahin yung bata, kasi pinasa-pasa po yan, hindi siya nagbalaki, no? Okay. I-apply mo yung wag physical kasi nga lalong titigas ang ulo. Gawin yung military. Ano ganun? Patayo mo, ganyan ba? Okay. Parang ganun ba? So, not physical harm because ang bata na ganun kaliit, pag pinalo mo ng todo, titigas. Okay. Oh, so, yung time nandito yan, hahatawan na sana niya ng kahoy malaki. Pineno ko yan. Okay. Tapos, sabi nga nakakita dito ng mga tao, no? So, ginawa niya, sabi niya, ito, gawin mo. Ganyan. Pagkatapos yun ngayon, pag-alis ko, kasi I was working hard, medyo may problema ako sa finan, kinuna niya ng picture, and then... Hindi, sir, mapapaikis tayo. Dito sa picture na yung bata nakatali po sa tubo ito yung kanyang kamay. Sa hagdanan, sir. Sa hagdanan po, sige, hagdanan ito. Sige, yung nakatali po yung kanyang kamay at paas sa hagdanan. Okay, meron ng masking tape sa kamay tapos meron pang straw at pati yung kanyang liig meron ding masking tape. Sir, siya nag-utos niyan, sir? Kaya siya po nag-utos. May mga witnesses ako dito, 7, 8 to, pati isang bata na 15-year-old can attest to my statement. Okay, sige. Siya pong nag-utos. Now, sino po yung amo? Ikaw po o siya? Sir? Sino pong amo? Si Ma'am Teresita o si Peter siya? Ako, sir. Okay, so bakit ka maniniwala sa kasambahay mo? Utusan ka ng kasambahay mo, tapos maniniwala ka sa kanyang maling utos? Sir, kasi ikaw ang amo, di ba? Dapat ikaw ang uutos sa iyong kasambahay, ikaw ang sasaway sa isang kasambahay. Kung ano man yung mga maling nangyayari sa loob ng bahay, ikaw ang amo, ikaw ang nasusunod, ikaw ang may say. Halimbawa, sinabi ng kasambahay, boss, gawin mo ito. Ikaw ang boss Hindi ko gagawin yan dahil ako ang boss, mali yan. Hindi ko gagawin yan. Ganun dapat ang sinabi mo. Ba't mo sinunod siya? Mali yung utos. Kasi sinabi ko sa kanya, sir, na huwag mong hatawin yung bata. Kaya nga, sir, mali na nga po, hinahato niyang bata. Tama yung ginawa mo, sinaway mo siya. Mali yung paghato sa bata. Very good. Ilang beses na nakita ko, kawawa yung bata. Exactly. Then for that, sir, kung meron lang sana akong candy rito, bibigyan kita ng candy as a reward. Okay? Inawat mo siya. Pero, nung utusan kanya na itali yung kanyang anak, bakit ka pumayag? Amo ka. At alam mo naman na mali yun. Kasi hindi ko nakita yung legal repercussions niyan. Exactly. Mali yun, sir. Dahil, stupidity on my part. Exactly. Pwede ka kasing baliktarin ngayon, sir. Sabihin na natin siya may utos. Kung alam ko lang, hindi ko na pinapasok yung bata sa premises ng bahay ko. Exactly. Kasi underage yan. Exactly. Nakiusap naman kasi siya, sir, kasi nga, from the lola, nanay niya, pinasapasa niya sa mga kapatid niya, ayaw na hawakan yung bata kasi medyo, sabihin natin, pasaway, pero matalino. Sir. Ewan ko. Sir, ulitin ko for the second time. Ikaw yung amo, ikaw ang padre de pamilya sa iyong tahanan. Whatever you say should stick. Ikaw ang may last say. Kung ano man yung uutos sa iyo ng iyong kasambahay o yung mga kasamahan mo dyan sa bahay na ayaw mo at sa tingin mong mali, huwag mong sundin, sawayin mo sila, ikaw mo susunod in the end. Very clear dito, sir. Buti inamin mo, you became stupid. Salamat mo po. Exactly. Yun naman talaga po ang tawag dito. Now, sir, tingnan mo. Ikaw ngayon ang gusto niyang kasuhan. Gusto kanyang makasuhan dahil sa ginawa mo sa kanyang anak. Pinicturean niya pa yung pagtali mo sa kanyang anak na ikaw na siyang may utos. Di ba, sir? Ganun na nga, sir. Oh, paano ito ngayon?
Hindi ko na alam sa totoo lang. Now, sandali lang po na. Ma'am minsan Teresita, kasi, sir. Ma'am Teresita. Po. Maging truthful ka rito. Ano po? Totoo naman talagang inutusan mo siya na talian yung anak mo. Bahala ka na magdisiplina sa anak ko. Meron kasi siguro ganung pag-utos kasi grabe nga yung pagpalo mo sa sa iyong anak. Inawat ka niya, sabi niya wag ganon, ako na lang tapos sabi mo sa kanya, ako bahala ka na magdisiplina. May ganong salita kayo. Hindi po totoo. Wala katotohanan. Hindi po. Hindi yan totoo nga ako nag-utos sa kanya. Ba't ako mag-uutos? Anak ko yun. Ba't ko papatalian sa kanya? Okay, kita mo yan ngayon, Sir Peter. Halimbawa na lang po, totoo yung meron siyang pag-utos sa inyo. Di ba? Tulad ng sinabi ko, una, hindi mo dapat sinunod yung utos na yon. Pangalawa, ngayon, sinasabi niya hindi totoo. Halimbawa naman po, nagiging truthful ka, merong pag-utos na galing sa kanya, binabaliktad ka ngayon, yari ka ngayon. Tama nga naman yung point niya. Bakit ko utusan siya? Anak ko yan. Tama nga naman yung salita niyang yun. Di ba? Sampal sa iyo yun. Ganun na, sir. Oh. Anong gusto niyo mangyari dito, Ma'am Teresita? Ang tawag dito na... Ma'am, diretso lang po. Ano pong gusto niyo mangyari? Gusto ko ngayon? lang po nga bigyan ang katarungan ng aking anak. Gusto niyo pa mademanda siya? Opo. Okay. Paano yan, Mr. Peter? Palagi niya ba, personal niya itong ginawa? First time. Mr. Peter Sia, Sir. sabihin na natin, for the sake of argument, nagsasabi ka ng totoo, pero talagang sumablay ka rito, sir. Yari ka rito. Demandang abot mo rito. Wala na akong masagot, sir. Totoo lang. Di ba? Makakasuhan ka at ang bagsak dito, aregluhan. Kailangan aregluhin. Ganito talaga mangyari dito. Katangahan, actually, sir. Tama ka na. Katangahan. Tama. Katangahan yung ginawa mo. Naging stupido ka, naging tanga ka. Buti naman. At least hindi tayo tatagal dito. Hindi na kita kailangan pangaralan, hindi na kita kailangan sigawan, batikusin, murahin. At least galing na mismo sa iyong pag-amin. At alam mong bagsak dito sa iyong katangahan at sa iyong pagiging stupido. In the end, makikipag-areglo ka, susuka ka ng pera dito kay Ma'am Teresita. Ganun na nga. Yun ang kabayaran ng... You have to pay, this is the price you have to pay for being stupid. Sorry for the language. This is really the price. Understood, sir. Diba? Sandali lang po, Understood, sir. sir. Sandali lang po, sir. Captain Joanna Santos, Chief ng Women's and Children's Desk. Magandang hapon po. Okay. Tawagin niyo ulit si Captain. So, Ma'am Teresita. Ma'am, nagiging Yes, patas sir, lang ako nasan rito. po? Sandali lang po, Captain. Siyempre, magdidemanda kayo. Po. Sa nakikita ko po, ma'am, abot to sa aregluhan lang. Di ba? Sige po. Areglo ka. Okay. Buti Wala naman. akong- Ayun wala itong akong gusto ko. Diretso yung salita. Oo. Wala nang paligoy-ligoy. Eh di, wag na natin ikorte. Kung aregluhan lang, di, kayo po'y pag-usapin ko lang sa barangay at labas na kami kung yun lang po palang habol mo. Wag na natin pagurin pa yung Women's and Children's Desk. Wag natin pagurin yung effort ng aming mga reporter, ang effort po ng aming mga cameraman, yung gasolina po ng aming sasakyan na pagpupunta po sa Women's and Children's Desk para magsampa ng kaso. Let's save everybody's trouble. Let's save all of us the trouble of doing so many things. Dadaan kung Kasi saan sa proseso to Diba? magsasampa ng formal So, kung complaint. aregluhan lang pala, ma'am, doon sa barangay, pag-usapin kayo, doon kayo mag-aregluhan, labas kami. Okay? Okay po. Thank you na lang kay Captain Joanna Santos, magandang hapon po. Yes, sir. Nasan po? Sir Peter, mag-usap na lang po kayo sa barangay, hindi po kami makikialam. I-refer na lang po namin kayo sa barangay 2 at doon kayo mag-usap at hindi din po namin sasamahan si Ma'am Teresita. Salamat, sir. Salamat. Okay? Sige. Ma'am Teresita, salamat po at naging honest ka para hindi na po kami magpagod. At ang gagawin na lang po namin, since pumunta ka rito, i-schedule na lamang namin po, Cheska, i-schedule mo yung pagkikita nila sa barangay. Walang sasamang reporter, walang sasamang cameraman. Bahala na si barangay chairman. Okay, ma'am? Okay po. Salamat po, ma'am. Sige, thank you po. Thank you po. You made everything easy today Oo, for us. okay.
Diretso ang salita mula kay Peter Pinasimple Sia. nyo lahat Diretso ng ang mga salita bagay-bagay. kay Ma'am Teresita. Oo. Thank you po. Thank you. Pinasimple niyo. Oo. Etong Saka isa. si Mr. Peter Sia din. Mr. Okay Peter din. Sia, salamat po, sir, ha? Salamat. Magandang hapon po, sir. Ito ang gusto ko sana ganito lang ng reklamo. Matapat sila. Eh di, mapadaling Oo. buhay natin dito. Correct. Yung trabaho natin. Diba? Inamin niya agad, naging stupido siya, naging tanga siya. Oo. Good. Itong isa naman, inamin niya na ang habol niya talaga, areglo. Good. Okay din, oo. Magsilayas na kayo. O sige, at least hindi nasasamahan, wala nang mapapagod. O eto, ang dami daw nating commercial. Thank you po talaga. Sabi ni Kuya Aya Yupanco, mga kapatid natin to sa Hanap Buhay, dahil ang dami nilang nakikinig, Okay. si Gina Mape, taga DWWW, Okay. si Mike Almonte, taga DZAR, si Lawrence Tanhoco, taga DZRB, si Aya Yupanco, taga DWIC, at sa lahat ng nakikinig. Okay. Nakikinig daw sila lagi. Sige, At sige. saka si paring Ramon Santos, magandang hapon. Magandang hapon. Okay. Si Laila Chicadora din, binabati si Richard James, ordinaryo kakal ng Grab car, taxi, sakay siya dyan. Mga taga-Grab, magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo. At may bisita tayo. Lana kay Mr. Brian Kua. Oo nga, Brian Kua ng Grab Car Ng Grab. Philippines. Ayan, gandang hapon. Okay. And Yan naman talaga, sabi ko sa mga kapamilya ko, mga Oo nga. relatives ko, at sa mga kapatid, ayan, mga kapatid. sa mga kapatid ko, Oo. at sa mga relatives ko, huwag kayo sa Uber. Totoo to, honest po talaga. Kung ayon sumakay ng taxi, for whatever reason, hindi ko kayo maawat, huwag sa Uber, sa Grab. Ako ever since Grab, meron ba akong discount? Hindi talaga Grab. Joke ako, Grab talaga ako. In fact, maging mga reporter natin, Grab. Oo, Grab din, oo. Uber, I have nothing against you. Basta ayoko lang. Trip ko lang ang Grab. Basta ako ever since Grab ako ha, loyal talaga ako. Hindi, Grab talaga ako. Kahit wala pang Grab sa buhay. In fact, kahit na yung mga family members ko, wife Yes. ko, yung mga anak ko, sila Maricel, sila Ralph, kung minsan pag hindi sila nasusundo ng driver, nag-Grab sila. Yes, oo, kasi very safe. Yung mga reporter natin, Grab. Ito sila Cheska, sila Aren, sila Odette. Grab lahat yan. Grab nga talaga. Grab na Walang, Grab. walang Uber. Correct. And speaking of Grab, wait lang po Ma'am Dolores habang Ma'am, sandali lang po. Eto, gusto nating pasalamatan muna. Isisingit ko na to, isisegue ko na. Maraming salamat daw po kay Mr. Alfredo Boeser Regunan III, NI6604 ang plate number, at Mr. Joselito Palma, MR9282, dahil ayon sa kanilang pasahero, mabait at matulungin ito, kaya lagi silang nakakatanggap ng 5 stars at magagandang feedback mula sa kanilang mga pasahero. At si Ma'am Dolores Gensis, kanina pa siya umiiyak actually kahit doon sa booth, kasi gusto po niya makausap ang kanyang anak na wag naman siyang putulan ng ilaw at tubig, at reklamo din niya yung kanyang manugang sa pagtutok ng baril sa kanya. In fact, galing to kanina sa itimbre. Sabi ko, umakyat siya rito para kausapin natin ulit yung kanyang anak at yung kanyang manugang. Baka maayos natin itong problema nila kasi family affair to, family problem. Ma'am Dolores, Sir, kanina pa kayo umiiyak, pinalayas po kayo ng inyong anak. good afternoon sa inyong lahat, sir. Oo, okay. Pinalayas nga ako sa kanila, sir, pero okay naman lang sana. Kasi nag-umpisa kami sa tauhan lang, sir, eh. Yun ngang tauhan, pinaalis nila sa INSEC, pero palagi yan mangyari. Tapos tatanungin ko siya, bakit mo pinaalis yon? Mayroon pa nga siyang muntik ng hinampas sa tabo, buti na lang gumanon. Tapos sabi ko na, pagpasensyahan mo na. Tapos sabi ko sa kanya, bakit palagi kang ganyan? Tapos sabi siya na, hindi, magnanakaw yan. Minsan sabihin niya, kasabwat sa customer. Sabi ko, may mga CCTV ka naman, tingnan mo na lang dyan. Sabi ko, gano'n. So kinampihan niyo po yung Mga tauhan, palaging ginano nila. naawa ho kayo. So ngayon, nagalit ngayon itong manugang mo. Ano po sabi ni manugang? Bigla lang nagsabi na, bakit? Sino ka ba dito? Ganon, tumayo, gustong, palagi kang ganyan, suntukin eh. Ngayon, sabi ko, sinabi ko rin, bakit? Nakapunta kayo dito, di ba dahil sa akin, pinaalam mo pa yung buong pamilya mo, kasi yung negosyo kasi sir, binigay lang yan sa amo ko rin dati sa Valenzuela ni Arthur Tan. Okay. Parang ganon. So, in short, kinampihan ng anak nyo yung kanyang asawa Parang ganon na rin. at pinalayas ka. Parang ganon. Pinatira ka sa
Actually, ang ginawa niya, pinatira siya sa likod sa may kubo-kubo. So, tumira naman siya dun sa kubo-kubo, wala siya magawa. And then later on, pinutulan siya ng kuryente at tubig. Kaya So, wala siyang choice ngayon kung hindi umalis na totally. Tumakbo na siya dito para humingi ng tulong. Kausapin ulit natin si Miss Rosemary Winshi. Ma'am Rosemary, magandang hapon. Ma'am Rosemary? Yung anak? Miss Rosemary? Hello po, sir. Okay, ma'am. Nag-usap na tayo kanina. Baka pwede, ma'am, mapag-ayos ko kayo. Total, mag-ina naman kayo. Opo. Okay, sige. Kasi ganito, mama ko naman din po siya, sir. Tapos, Sige. yung sinabi niyo po kanina, sir, pwede po namin na lang po siyang hanapan ng bahay na matirhan niya, sir. Kasi yung bahay po talaga na tinirhan namin, sir, utang po talaga namin yun, sir. Tapos dahil po sa kasi sa nangyari, sir, yung mga yung pinagkunan kanina namin supplier, sir, hindi na yung iba nagde-deliver kaya nahirapan na po kaming magbayad. Anong kinalaman po ng mga supplier dito po kasi sa nga po, pagpapresyo sa... utang po kasi yan, sir. Tapos ngayon, sir, yung bahay namin kasi, bago lang po kasi kami lipat niya, nung January lang po. Tapos po, hulugan po kasi namin Okay, yan. sige ma'am, paiksin ko na lang. Doon po sa request ko, pwede ho ba na hanapan nyo na lang po total, ito pong si mother ninyo, nakatulong naman pala sa negosyo ninyo, hanapan nyo po siya na matitirhan. Opo, kasi siguro po kaya gusto niya po dito kasi nandito din kasi yung kuya ko, kaya siguro. Okay good, lang po. good. Sige po. So hanapan niyo po siya matitirahan, kayo po magbabayad doon sa matitirhan niya, renta ba yun, apartment ba o bahay, kayo nang bahala. Okay, okay naman. Sir. Salamat, Sir Rafi, ha? Thank you din, sir. Salamat po ma'am, mabuhay kay ma'am. Opo, God bless po. salamat. Thank you po. Okay, so ma'am, sige. Sasamahan kayo ng reporter namin, pag-ayusin kayo ni Ma'am Rosemary ng iyong anak, and then kukunan niya kayo ng bahay na mararentahan. Sir. Kompleto na yung tubig, kuryente, lahat-lahat na. Kasi nga doon sa likod ng bahay, pinutol ng kuryente dahil nga raw may mga explanation naman si Rosemary doon sa supplier, yung mga kahoy, kung ano pa mga explanation. At saka mapalayo ka na sa kanila. Oo po. Kasi hindi naman kayo magkasunod manugang. Okay Mas maganda naman, sir. meron kang sarili mong apartment. Pero masakit din, sir, kasi yung 9 years nilang anak, ngayon bunso nila 3 years akong nag-alaga. Pag bawat matulog nga, tinatawag pa ako saan sila ladis. Pero okay na lang, sir. Okay na yun. Okay na Ang lang. importante, meron ka na matitirhan. Magandang apartment, may kuryente, may tubig. Okay lang lahat. ako, sir. Simple lang ako sa buhol. Pwede naman akong umuwi. Pero yung apo ko lang, kaya hindi ako sige. mapaalis-alis. Pero okay na po kayo, ma'am, ha? Okay lang, na. sir. Sige. Oo, Salamat po, ma'am, ha? Salamat sa inyong lahat, sir. ha? Salamat, Nay. Okay. Thank you po. Yun ang maganda kanina. Grabe yung iyak niya ngayon. Talagang todo naman yung ngiti. Okay na. Yun lang okay naman na. pala. Palagay ko miscommunication. Buti Miscommunication. na lang. Namagitan ka na, Idol. Yes, okay. Okay, pabati daw yung tropang Winilin, Transport Taxi OFC Staff, HR Mechanical, si Lori Jessie Adj, Christian Joel Arvin Anjimar, Richard Donel, Alan, Ford, Joji, and Bahain. Okay? At ganun din, belated happy birthday daw to Nani Busano from Tine Busano, wanted sa radyo OJT. At magandang hapon din daw kay Jerry Ryan Rapi ng Naga City. Magandang hapon. At may bisita ulit tayo, si Marilu Resurrection. Sige, papasukin na natin si Miss Marilu Resurrection. Pero nakikinig din daw si Jason Separian, Jury Sol, Michelle, Colin, Leo, Marlon, JR, Rocco, Kagawad, Neil Duday, and Raymond from Mandanea, Foam. O Foam siguro to. Okay? Sige. At andito po si ma'am. Sige ma'am, pakikwento po kay Idol yung inyo pong reklamo. Go ahead po. Good afternoon po. Yes, ma'am. Bali po, nandito po ako para po sa karapatan ng anak ko po. Okay, ano pong Bali po kasi humingi po ako sa kanya ng sustento. For 4 years niya po hindi po sinusustentohan yung anak ko. Kagawad po yung tatay ng anak nyo. Okay, bakit daw hindi nagsusustento si Kagawad? Actually po, sir, from the start po na nabuntis ako ng anak ako, hindi niya na po ako sinipot. Asawa nyo po ba itong si Kagawad? Hindi po. Boyfriend. Alright. At bakit daw hindi siya nagsusuporta? Dati po kasi, last term niya na po, yung inintindi ko po yun, na wala po siyang other source of income for 4 years. Pero po,
sinusundutan ko siya na maging tatay ka lang po sa anak ko, na yung anak ko po may makikilalang tatay. Kasi malalaman ng anak ko yung mga chismis, yung parang lalaki yung anak ko na yung tatay ko, hindi tinatakwil ako. Sinasabi niya, paano kitang mabubuntis samantalang may hepa ako? Ang sabi ko nga sa kanya, ang hepa ba? Teka muna. So, hindi po inaamin ni Kagawad na yung sinasabi niyong anak niya ay sa kanya. Opo. Madali naman ho yan eh. Yung DNA testing, meron na tayo. Malalaman agad yan. Opo. Yun nga po. Ang sabi ko nga po. Okay, sige. Papaiksiin po natin. Chairman Elpidio Bunag, Barangay Santa Lucia, Pasig, habang tinatawagan si Kagawad. Chairman, magandang hapon. Chairman? Opo. Kagawad niyo ho ba si Ferdinand Tesorero? Opo. Alright, meron pong bisita kami rito sa studio, si Ma'am Marilu Resurrección. Yung reklamo po? Opo, yung kanyang reklamo. Kasi ginausap ko na po yan. Sabi ko, yung ginawa mong na papel na pinirmahan ko na, nangangako ako sa iyo na September, umpisa pa lang ni Kagawad. Kasi in-appoint lang po namin yun eh. Okay. Hello? So, inaamin na po ni Kagawad na anak niya po itong kiniklaim. Opo. Yun naman pala. Ibibigay sa kanya yung hinihingi niya 2,000 monthly. Ibibigay na. Hindi, ganito po yun, sir. Ibibigay. Okay, sandali lang, ma'am. Ibibigay na po, Chairman. Kailan po mag-umpisa yung pagbigay ng 2,000? Sabi ko, pag-sweldo namin ng September 26. September 26. Bibigay sa kanya. Okay. September 26, ma'am. Okay na sa inyo. Kasi yung appointment mo dumating, almost August 15 na yun eh. Kaya hindi siya nasama sa payroll. Okay. So, may gagaranti niyo po, pagdating po ng September 26, mabibigyan na po yung 2,000. Wala pong problema Ito sa pong amin napag-usapan Pinapirma ko na yung in-appoint kong Kagawad. na magiging salary Kahit deduction. naman po siya, Salary deduction. Pero po, sir, ganito po dididak kasi. ko na lang. Ako Noong magpapadidak 28 lang mismo. po, pinapirmahan ko kay Kapitan yan. Ma'am, anong pinunta niyo rito? Suporta di ho ba? Opo. Na 2,000 pesos kada buwan. Bali po, sir, kasi sila lang po yung yun. Sabi ko nga Ma'am, po pwedeng. ma'am, ibibigay na nga po sa 26 September. Okay, ma'am. Di ba yun ang pinunta nyo rito? Okay, bibigyan na po. Salary September deduction 26. daw. Salary deduction. Okay? And we will make sure na matutupad yan. Di ba, Chairman? Sigurado, 26? Okay. Sigurado. Pinirma ko na ho sa kanya yung ginawa niyang eh. Okay. Sige po. Salamat po, Chairman. Sige po. Opo. Thank Thank you po. Ma'am, pinaiksi ko lang. Kasi yun naman talaga, doon tayo hantong sa 2,000 monthly na salary deduction matutupad na. Okay, salamat po, ma'am. Sige po, thank you po. Alright, at ang bahagi pong ito ay niatid sa inyo ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men, 3K battery Dare to Compare. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na dito, siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At ng JNT Plasticware, ang paborito mong plastic, sumubaybay sa JNT Plasticware Facebook para po sa mga exciting contests, promos at mga bagong produkto. Para naman po sa mas extreme na experience, extreme na pangmatagalan, piliin ng Robust Extreme for Men. Pero kung chillax lang na experience ang inyong hanap, meron din namang Robust Dietary Supplement for Men na hindi aatras sa labanan. Ito po ay gawa sa horny goatweed extract at L-arginine, mga sangkap na tumutulong sa mga kalalakihan para mapanatiling masaya ang paglalabing-labing ninyong mag-asawa. Ang Robust at Robust Extreme ay 100% all-natural na atid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. At ng Organic Acai Berry na tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry all-natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and in freeze-dried as a capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide.
Philippine Standard Time, alas 2:32 ng hapon. At may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon, kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa, amoy sa genital part para sa mga kababaihan, araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon para po sa inaasam na kinis at moisturized na balat. For inquiries, call or text Fungi Hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga kilalang butika at supermarket sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Davis Paints, the #1 paint exporter. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Lentrek naman! Lahat ng tindahan pinuntahan ko, walang mabiling Lentrek. Sir, wala nang Lentrek ngayon. Hometrek TC na. Hometrek TC? Pareho ba yan ng Lentrek? Parehong-pareho. Parehong Jardine ang distributor, kaya sigurado ang quality. Parehong mabagsik at mabisa sa pagpuksa ng anay sa lupa. Kaya ang Lentrek, Hometrek na ngayon. Sigurado ka sa Hometrek. Lentrek? Pareho naman pala eh. Pabili ng Hometrek. Sa Hometrek TC, goodbye anay. Bumili lang sa mga Hometrek authorized dealers mula sa Jardine Distribution. Goodbye, Anay, sa Hometrek TC. Huwag hayaang bahay na pinaghirapay maubos ng mapinsalang anay na mula sa lupa. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita. Merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo. Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan. Kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme. Super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare. No approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hinahanap niyo ba bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Hi, Mateo Guricelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure
Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo, Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan, kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme, super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare, no approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, balik na po tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. At meron tayo ditong bisita, nag-viral ito, Idol, may viral video siya, itong si Ronnie Glinogo Jr. para ireklamo isang enforcer na nanghuli sa kanya pero yung isang motorista na walang helmet ay hindi naman niya hinuli. Matatandaan ko ito. Inilabas nga ito sa action sa tanghali. Yes, buti pumunta ho kayo rito, sir. Nangako ako sa kanya, natutulungan natin siya. So, kayo po ay hinuli dahil nakapark ho kayo? Yes, sir. Sa isang kanto. Wala naman siyang violation sa umpisa. Sinita lang siya dahil nakaparada. Nung malaman-laman ng traffic enforcer, kayo po pala ay merong expired license. Malaman-laman later on na yung inyong pong lisensya expired. Tama? Ano po, sir, yung registration po na ano, sir? Registration. Sir. Right. Okay. So, sinita po kayo na pag-alaman na yung inyong registration ay expired. Yes, sir. Okay. Then, later on, meron pong, merong dalawang motorista, isang nakamoto, isang pasero, may violation, hindi niya po hinuli. Yes, sir. At bakit niya po hindi hinuli? Actually, sir, siguro kakilala niya, sir, kasi nag-akbay, nag-usap po sila, sir, sa gitna ng kalsada, sir, hanggang sa makarating po sila sa may kabilang kanto. Okay. Sinasabihan niyo siya dyan sa video na ba't di niyo hulihin? Anong sagot niya? Wala po siyang sagot, sir. Nagalit po siya sa akin. Nagalit. At sa video yan, may lumapit na nakapink na babae. Kasamahan niya yan, nung traffic enforcer. Yes, sir. At ano sinasabi sa inyo? Bawal po daw mag-video. Tapos meron pa po silang sinasabi sa akin na sa batas po daw yung mga number act po ba yata yung na nagsasabi po daw na bawal po daw mag-video, sir. Wala sa batas natin na nagsasabing bawal kumuha ng video sa isang public place, na bawal kunan ng video ng isang tao o isang opisyal ng gobyerno o isang empleyado ng gobyerno na gumagawa ng kanyang trabaho sa isang public place. Wala. Hindi ho bawal yun. Tapos, kinuha yung inyong susi? Kinuha po, sir. Bakit po kinuha? Nung time po na yun kasi, sir, nag-hysterical na siya, sir, eh. Parang, hindi niya na, makontrol yung galit niya po. Tapos, kinuha niya po, tapos sinakyan niya po yung motor ko, sir, eh. Tapos, pinaandar niya po yun, tapos, pinasiwas niya po yung manibela ng motor. Okay. Magandang hapon po sa inyo, Mr. Nestor Quintos, CTMG Traffic Operations Officer 2. Magandang hapon, sir.
Sir, Hello. ito ba yung nanghuli sa inyo, si Nestor? Hello, sir. Hello, sir. Good afternoon. Good afternoon. Sir, si Omar Ajidulya. Opo, Ajitula. Ajidulya. Okay, tao niyo po ito. Opo, tao po namin yan. Okay, alam niyo na po yung reason kung ba't kami tumatawag, sir? Sir? Alam niyo na po yung Oo, dahilan alam kung ba't ko po. kami napatawag. Okay, sir, ba't ganon itong si Omar namimili po ng hinuhuli? Actually, hindi po naman namimili, sir. Bakit? Yung kasi dinider na hulihin, kasamahan namin sa sidewalk clearing operation group. Okay, very good. Kasamahan. So, sir, kahit pa, Sir. meron siyang violation yung kasamahan ninyo. Dapat, sir, nagsiset ng example ang inyong kasamahan. Diba? Kaya nga nagalit si director na dapat dahil may instruction siya na lahat dapat ulihin kahit na yung traffic enforcer, kahit na yung ISCOG dapat nagkwakuan. Magiging modelo dapat tayo, sinasabi nga ni director. Exactly. Hindi hinuli. Kunya, ewan ko po kung ano nangyari doon sa time na yon nung dinider. So Hindi ko pa paano ito, nakausap sir? So dapat may parusa dito kay Omar. Kung balita ko, tatanggalin na nga ni director eh. Very good. Very good, tatanggalin. Okay. Tatanggalin po naman. Alright. Now, yung pong babae doon sa video na naka-pink at nagsabi po na bawal ang magkumuha ng video sa mga traffic enforcer na nasa kalsada na nagmamando ng traffic, ay nasa batas daw natin yon. Sino po yun? Sir, hindi ko po nakita yung video, sir. Ito po, sir. Hindi ko nakita yung bagong video, yung ibang video. Kasamahan po ni Omar. Ayun po, nakasalamin siya, nakakulay pink. Siguro, anong pangalan? Stop natin. Okay, hindi pa masyado klaro. Palapitin pa natin. Hindi ko rin masyado na-concern na Meron po, ayan. Ayan, lapitan pa natin. Alpazar. Ano ba ito? Salazar? Baltazar po. Baltazar. Baltasar daw. Opo, Hindi ko po. Baltazar. Sir, hindi ko po alam. Hindi ko po nakita yung video, sir. Okay. Nakita ko lang yung Pero meron po kayong taong Baltasar, sir, kasi naka-uniforme siya, Nahuli. sir. Naka-uniforme siya, Baltasar. Alright. So, do you agree with her, sir, na bawal? Meron daw po sa batas natin na bawal kumuha ng video, bawal kunan ng video ang mga traffic enforcer? Hindi, sir. Kwan yan. Democracy po tayo. Pwede po yan. Wala pong bawal. Very good. Okay. So, Wala po, hindi naman po bawal, sir. So, sir, we will make sure na talagang itong si Omar ay natanggal. Oo, matatanggal daw po eh. Ano masasabi mo, Sir Ronnie? Tatanggalin Matanggal daw. po eh. Tanggal daw. Tsaka na publicly, nasabi na po eh. Okay, tatanggalin. Anong gusto mo? Tatanggalin, sir. Tatanggalin. Tatanggalin. We will make sure na tatanggalin yan. Pati yung, tapos yung pong babaeng si Baltasar, pakihanap po, sir. Paki-seminar po siya sa kanya pagiging ignorante. Sige po. Ano po? Okay. Ang reaction niyo, Sir Omar? Sige po, pagsasabihan din namin sila. Isi-seminar daw yung babae na si Baltasar and then itong si Omar tatanggalin. Sa akin po, sir, hindi naman po gusto ko na mangyari yung ganun. Ang totoo po kasi nangyari po niyan sa umpisa, sir. Kaya lang po ako nag-decide na kumuha ng ganung video kasi... Hindi, sir. Paiksin lang natin. Paiksin lang po. Tatanggalin na po. Tatanggalin na po. Ayun po. Ano lang po. Kasi gusto ko lang po din na... Tatanggalin na po. Anong reaction niyo lang? Okay lang po. Okay lang po. Okay na? Opo. Alright. Sige. And we will make sure na matatanggal siya. Tututukan Yes. po namin. Yes, Kapag oras na nakatanggap na... Sir Nestor, bigyan niyo Opo, kami sir. ng kopya na siya po'y nasibak na para ma-post po namin sa aming Facebook page para makita talaga ng taong bayan na hindi ho kayo ng bobola at hindi kayo ng bibiro. Totoo po itong mga sinasabi niyo. Opo. Sige po, sige po. Bigyan niyo kami ng kopya na siya po'y nasibak na. Ano po? Okay po, sige po. Kailan po kayo kami makakuha ng papel niyan para maibigyan din namin ng kopya si Ronnie? Bukas. May pasok na ho bukas eh. Okay, sige po. Kaya lang, walang pasok ulit sa Biyernes. Sige. Dito ata. Sa Lunes na lang po. Muslim yata. Sa Lunes po, sir. Lunes, sir. Pwede na. Pwede na po, pwede na, sir. Sige po. Sige. Sir Nestor, sobrang thank you, sir. Mabuhay kayo, Sir Nestor. God bless Yes, po. sir. Thank you. Nakausap ko po kayo. Ang ganda ng boses niyo pala. God bless po, sir. Mabuhay kayo, sir. Salamat po. Thank you, sir. Okay, Sir Ronnie. Sa oras na makakuha kami ng kopya niyan sa Lunes, na sinisibak na nga sa serbisyo, ito pong si Omar Ajidula, bibigyan namin kayo ng kopya at ipopost namin ito sa Facebook page ng Rafi Tulfo in Action.
At yung babae na si Baltasar, isa-seminar kasi nga ignorante siya sa batas. At sinungaling siya. Wala naman talaga sa batas natin na nagsasabing bawal kunan ng video ang isang traffic enforcer. Okay? Maraming salamat po, Yes, sir. Salamat po sa pagpunta, Sir Ronnie. Salamat po. Mabuhay ka, sir. Thank you. Alright, at ito naman, public awareness. Makinig po kayo mga kapatid. Si Mr. Felixberto Valiamento andito para ireklamo ang isa pong barangay konsehal na kumuha sa kanya ng sasakyan para maparentahan at ang problema ay hanggang ngayon na hindi pa rin po siya binabayaran. Sige, Sir pakwento po. Felixberto, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Idol Rafi. Kagawad to, kung barangay councilor. Opo. Okay. Si Kagawad George Gonzales. Opo, Sir. Ano pong ginawa niya? Si Kagawad George Gonzales po kasi may pag-aari pong Iyakail Transport Services. Na kami pong mga may-ari po ng mga kotse ay pumasok po sa kanyang serbisyo na ipapasok po sa BDO account na yung BDO company po. Okay. Ngayon po, nung pumasok po kami doon sa sa transport po na yon, ako po yung nagtrabaho po ng 1 buwan. So balit po nagkaroon po ako ng problemang personal po sa pamilya ko. Kaya po nagpasa po ako ng resignations na maayos sa kanila at tinanggap po nila yung resignation ko po. Nung tinanggap po nila at nagpa-follow up na po ako doon sa payment ko for 1 month po, pinubukas-bukas na lang po nila ako. At tapos sinasabi po nila, isiset po nila ako ng meeting kay Kagawa George Gonzales po. So balit hanggang ngayon po, umabot na po ng almost 1 month, hindi pa po ako nakakausap po ni Mr. George Gonzales po. Para dun sa bayad, Opo. sa renta. Okay. Ms. Tess Ricamata, Barangay Secretary, magandang hapon po. Yes, good afternoon po, sir. Okay. Alam niyo na po itong reklamo, ano? Labang kay Kagawad George Gonzales? Wala po akong idea, sir. Hindi po dumaan po sa barangay po yan. Okay. So, ma'am, obligahin niyo po si Kagawad na bayaran na lang po itong kanyang problema sa kay Mr. Valiamento. Okay, sige po, sir. Yung makakaya po ng barangay po. Ano ibig sabihin po yung makakaya ng barangay? Kung kailangan po, ipagharap po sila. Hindi naman yata nagpunta dito yung sino pong nagre-reklamo po, sir? Ito pong si Mr. Valiamento. Pwede po siyang magpunta po dito sa barangay. Okay, at sige. ireklamo Ayusin niyo po si Kagawad George po. Okay, sige. So si Kagawad po, George, maobligan niyo po na makipag-usap dito kay Mr. Valiamento para ayusin na yung problema niya dito sa kanya. Sige po, sir. Bayaran na po yung kanyang utang. Okay, sige po, sir. Okay, sir? Sir, in additional po sa mga issue po, ako lang po yung halos nagkaroon ng lakas ng loob na pumarito po sa tanggapan po ninyo. Yung issue po doon, may mga ibang driver po na nag-apply po as a driver po ng transport po. Kasi po kami, ang tawag po sa amin, mga car owner po. Ngayon po, yung mga driver po na yun, hanggang ngayon po, yung mga overtime nila since last year pa, hanggang ngayon hindi po nababayaran. At meron din pong mga ibang mga car owner po na 3 months to 4 months na. Nung nakipag-usap po kami sa kanya, nung nag-apply po kami sa kanya, maliwanag po na sinabi niya kung ano man yung maririnig ninyong issue doon sa papasukan ninyo, ay huwag ninyong pakinggan. Ngayon po, sinabi po namin sa kanya na maayos, sir, kung ano po yung issue na po na yun, wala po kami doon. Hindi po namin saklaw po yun. Ngayon po, kung nakikipag-usap po kayo na maayos po sa amin, maayos din po kami magtatrabaho po sa inyo. Correct. Ngayon, nung pumasok na nga po kami doon sa trabaho po, yun na po yung mga usapin po doon about salary ng mga driver, wala silang pag-ibig, PhilHealth, SSS. So, ibig sabihin, sertipikadong balasubas pala itong si George Gonzales, kung tama yung mga sinasabi mo. Yun po ang mga kiniklaim po ng mga driver. Actually po, Talamak na balasubas. Anong pangalan ng kanyang kumpanya? Iyakail Transport Services. Iyakail Transport Services. Ma'am Tess, Yes po, sir. pagsabihan niyo naman po itong si Kagawad, masisira po yung inyo pong sir. barangay. Okay, makakarating po, Diba? sir. Sabihin ko po sa kay kapitan po namin. Oo. Ayaw na ata makipag-usap ni Kagawad, natatakot ata, nagtatago. Wala ho ba dyan sa ilalim ng mesa ninyo? Ma'am? Baka Sir, nagtago. wala po. Pinapuntahan ko po kanina. Wala po talaga sa bahay nila po. Sige, ma'am, papuntahin po namin itong si Sir Valiamento. Sasamahan po namin.
Apo. At pag-usapin natin sila na para mabayaran po yung utang niya. Ano po? Sige. Okay Yun po, nga, sir. makakarating Yun po, nga, sir. sir. Isa pa pong gusto ko lang i-aware po yung publiko po. Hindi, aware na po. Aware na po. Salamat po, sir. Maraming salamat Sasamahan din po po. namin kayo doon Salamat para po. pag-usapin kayo. Thank you po. Thank you po. Okay, at may isa pa tayong kaso, papasukin na. Okay. And happy birthday daw to Ma'am Beth Villanueva, MAPE teacher, taga Manuel Rojas High School, dyan sa Quezon City. Okay, si Ma'am Laila Balubaran dito para ireklamo yung kanyang mister dahil hindi man lang daw nagpaparamdam si mister sa kanyang mga anak. Eto legal wife talaga ito. Sige po, Sige. pakikwento po kay Idol Ma'am. Ma'am Laila, ano pong trabaho ni Mr.? Nung nasa Singapore po siya, caregiver po siya sa Singapore. Okay, ito na. Mr. Balubar, magandang hapon po sa inyo, Sir Sherwin. Good afternoon po, sir. Sir, ito po si Mrs. andito at hindi ka lang nagpaparamdam sa kanya. Kausap kayo, ma'am. Sige, kausapin mo na siya. Sherwin, kaya ako pumunta rito, hindi ko pumunta ako dito para hindi ipagpilit yung sarili ko sa iyo para mabigyan din ng presensya yung mga anak mo. Hindi mo ko kinakausap simula nung umuwi ka dito sa Pilipinas. Nag-usap naman tayo nung, di ba? Kapilitan pa yung anak mo pang panganay ang nagsabi pumunta ako dito para sinabi ng anak mo na na kita dito kasi wala kang presensya sa mga anak mo. Yung obligasyon mo pa yung mga anak mo. Yung kabit mo lang ang iniintindi mo? Anong wala? Anong wala ba? May karapatan ka na yung magsabing wala? Oo, mayroon din, di ba? Anong sabi mo walang Mayroon din, pero hindi buo. Yung ibig sabihin, yung nasa Singapore ka, hindi mo ginagawa yung karapat dapat para sa pamilya mo. Ngayon, sumama ka pala sa kabit, hindi mo malang sinabi sa akin, ang kapal na mukha mo, 5 yung anak mo sa amin. Tapos yung kabit pa, ang may karapat at ganang sabihin na, ihiwalay na ang ama, yung ikaw, para sasama na sa'yo. Ang kapal na mukha mo, pati yung kabit mo. Di ba yung anak mo sa amin? Wala. Bakit pumunta ba ako dito para sabihin na tayo pa? Mag-iskandalo ka. Hindi naman iskandalo ito, karapat dapat katarungan ito para sa pamilya ko. Ano ba talaga ang purpose niya papunta rito? Bukod sa hindi na nagpaparamdam, suporta? Opo, at saka presensya po ng mga anak niya. Yun po ang gusto kong sabihin po dito. So magpakita? Opo, na-hospital po yung mga anak niya. Hindi po siya pumunta doon. Yung nakatutok lang po siya sa kabit po at saka yung pamilya. Siguro po yung pamilya po. Mr. Sherwin, nasaan po kayo ngayon, sir? Nandito sa Angeles po. Okay, sir, baka pwedeng dalawin niyo po ang inyong mga anak. Kaya niyo bang gawin yon? Kasi po, yung anak kong isa nandito eh. Wala naman problema. Okay, sir, pabilis natin. Ilan ba yung anak niyo ngayon? 5 po. 5. Oo. Yung kasama niyo ngayon, ilan? 5 din Okay. po. Sir Sherwin, okay, meron kang isang anak dyan na nasa iyo, pero meron ka pang 5 anak dito kay Ma'am Laila. 5 po lahat. 5. Baka pwede yung dalawin ngayon si Hindi Miss... ko po alam na sumama po yung anak ko dyan. Kasi po yung biyenan ko, may plano pong pupunta rin kasi birthday niya bukas. Hindi, kaya nga, ang gusto niyo po, pasyalan kayo ni Sherwin. Hindi po yung mga anak ko na lang po. Sa amin po sa Isabela sa Burgos po. Okay. Sir, pwede bang pasyalan niyo yung mga anak niyo sa Isabela, sa Burgos? Hindi, sa akin po. Kasi wala naman problema, sir, yung pagbisita ko Hindi. sa mga anak ko. Ganyan lang yan, pero wala kang tamimika. Parang, siyempre, Hindi, sir, para mapaikit tayo. 4 minutes na lamang. Pwede ba, sir, pasyalan niyo po yung mga anak niyo sa Isabela? opo. Pwede. Kailan niyo po pasyalan? Kailan? Kasi ganito po yun, sir. Sir, kailan, sir? Hmm. Konting minuto na lang. Kailan niyo po pwedeng pasyalan, sir? Mahirap naman yung sabihin. Yun, wala eh. Agad-agad punta. Wala eh. Hindi, sir. Magsabi ka lang kung kailan. Kung next week, o next month, anong araw. Para naman, sir, ma-expect ka ng mga anak mo. Mga anak mo ito, sir. Alam ko. Kasi yung isang anak ko nandito. Kaya nga, sir, isang anak mo, pero yung 4 pa, sir. Paano naman yung 4? Para maging fair naman tayo sa mga anak natin. Sabi niya, hindi na daw po siya pupunta doon eh. Wala siyang utang na loob. Kailangan po. Okay, sir, ang tanong ko lang, sir. Sir, ang tanong ko lang, mahal mo pa ba yung 4 mong anak? Hindi. Siyempre, mahal ko Okay, mga anak kung ko. mahal mo yung 4 mong anak, meron ka pa bang balak na pasyalan sila o wala? Gusto ko Okay, mapasyalan. kung gusto niyo po silang pasyalan, kailan niyo po sila mapasyalan? Gusto ko rin maisip yung araw na kasi yung... Kaya nga, sir, kailan nga, sir? Kailan po?
Baka magsabi po kasi anong araw, hindi na ako makapunta. Ay, hindi sir. Hindi sir. Pwede nyo masabihin next week, next month, 2 weeks from now. Eh, yung sinasabi nyo, baka sumabit, alanganin kayo. Gusto ko rin i-contact pa yung isang anak ko para Ba, ang kapal naman. Ngayon Ay, lang. nako. Eh, ibig sabihin, wala Oo. talaga, sir. Sumama po sa kabit, hindi po namin alam. 7 years na po pala sila sa Singapore. Hindi ko po alam. Kung sinabi niya po, at sinabi ko nung 2014, ano ang estado natin ng buhay mo? Ako pa ba? Oo, mahal kita. Sinabi niya. Eh ngayon, umuwi po siya noong January. Hindi ko po alam na umuwi po siya noong January. Sumama po nasa sa kabit niya. Eh nagkaroon lang siya ng pera. Hindi na kami alam. Ang kapal ng mukha mo. Pinag-aral ka ng auntie ko. Ang kapal ng mukha mo. Katarungan para sa akin at mga anak ko. Yun lamang po. Oh, Sherwin, nako, hindi ka ba nahiya doon? Hindi ka tinamaan ng hiya doon sa sinabi ni Mrs.? Pinaaral ka pala ng kanyang auntie? Opo, pinaaral po ng auntie ko. Kapal ng mukha mo Kala mo hindi ko magagawa ito? Magagawa ako. Alang lang degree. Sinabihan mo pa, itinire po niya yung anak namin na pang-5. Pinag-test ko po siya. Ngayon, 99.99% po, anak po niya. Ang kapal ng mukha, panakibutas lang po pala sa kabit niya. Dapat sinabihan na po sana niya ako, hindi po nagbukang tanga. Mga kamag-anak ko din po ang recruiter niya sa Singapore. Siya po ang nagsasabi, sila po ang nagsasabi sa tuwing uuwi po ako ng Pangasinan na may kasama na po siyang kabit. Bakit sa tuwing sinasabi ko po sa kanya, hindi daw, wala daw, tinidina niya po sa akin hanggang nagmukha po ang tanga. Sinabi ko sa mga kamag-anak ko na, sige, bigyan niyo po ako ng prueba. Taga saan ho ba itong girlfriend niya bago? Itong kanyang kabit? Ewan ko po, taga Binalunan daw po Flores po Juliet Flores po ng Binalonan. lagi lang anak si Kupat na Iyahabol na kakita ka mapapagod. Ganun, pero hindi ako nagmumukhang pera. Sir, Wala ako. Sir, pwede kanyang kasuhan, sir. Pwede kanyang matsyempuhan at po sila. Yung mga anak ko aarestuhin na ka. po ang nagsabi Tabibi po ako 5 months. Hindi po ako nagsalita, pero yung malang pinag-aralan nga po, inaano po nila yung Sir, karapatan nila. Yan, ganyan po ang gusto po niya. Hindi po yan nagsasalita, hindi po ako kinakausap. After birthday, bakit nag-happy-happy kayo? Kailan bang birthday mo, sir? Kailan birthday mo? Bukas po, 31. Bukas po. Tapos nito, bukas sabay-sabay na kami uwi sa Isabela. Ayun, bukas. Sige Para tignan natin kung ano yung... Sige, bukas. Bukas, sige. Tuloy natin mamaya. Bukas, bukas. Sige. Salamat po, Sir Sherwin. Salamat po. Ma'am Laila, salamat po. Laila, thank you. Gusto ko lang ayusin to. Sige po. Thank you. Salamat po. At PBA ang susunod. PBA. Ako po, si Nina Taduran, Diyos Tulho, Mama. mabuhay tayo mga Pilipino. Sigurado na uurong ang iyong tapang, panigurado na mawawala ang iyong yabang. Dahil walang ligtas ang mga tiwali, kung patuloy yung ipapamuhay ang maling gawi. Kagawad na napagpalasubas na polis, kung sintidor na chairman, lahat yan na alis. Manyak na HR, bugaw at adik ng upo ng si Rapi at si Ninya ang nagsanib. Wanted sa radyo, Jack na the best.